Nag-order ang milyonaryo sa Pranses para lang pahiyain ang dalaga. Tahimik na ngumiti ang waitress. Ang hindi niya alam, 7 wika ang alam ngang dalaga at isa sa mga ito ang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nagliliwanag ang restaurant na ang ginintuang bituin sa ganda enega karangyan. Nakasabit ang makandelier na kristal sa kisame na parang artificial na mga konstelasyon. Nagbibigay ngang kinang sa mamantel na puting seda at mga kubiertos na pilak. Ito ang uri ng lugar kung saan ipinagdiriwang ng makapangyarihan ang kanilang kapangyarihan, kung saan mas malakas ang salapi kaysa sa mga salita, at kung saan ang mga taong tulad ni Elena Ramos ay tila hindi nakikita. Naglakad si Elena sa pagitan ng mga mesa na perpektong balanse ang tray sa kanyang kanang kamay. Ilang buwan na siyang nagtatrabaho doon, palaging may parehong rutina. Dumating ng maaga, maglinis, maghain, ngumiti, at umuwi na masakit ang paa ngunit buo ang dangal. Dahil iyon lamang ang hindi mayaalis sa kanya ang kanyang dangal. Nang gabing iyon, punong-puno ang restaurant. Mga negosyante, politiko, lokal na celebrity, lahat ay nagtatawanan, nagtatagayan, lubos na binabalewala ang naglilingkod sa kanila na parang mamulto na may apron. Huminto sandali si Elena malapit sa kusina, huminga ng malalim. Tiningnan siya ni Chef Berting Salazar mula sa kanyang istasyon. Napansin ang kakaiba sa kanyang ekspresyon. Ayos ka lang ba, Ineng? Tanong niya sa malalim na boses na laging parang yakap. Opo, Chef, mahabang gabi lang po. Mahaba ang bawat gabi kapag nagtatrabaho ka para sa mga taong naniniwala na ang pera ay nagpapabuti sa kanila kaysa sa iyo. Pinunasan ni Chef Berting ang kanyang makamay sa kanyang apron. Ngunit tandaan mo ang lagi kong sinasabi, ang dangal ay walang presyo. At mas marami kang dangal sa isang daliri kaysa sa kanilang, lahat na pinagsama sa kanilang makapitaka. Ngumiti ng bahagya si Elena. Si Chef Berting ang isa sa ilan na trumato sa kanya bilang isang tao sa lugar na iyon. Ang iba, kasama na ang ilang kasamahan, ay nakikita siya bilang tahimik na babae na hindi nagrereklamo, na tumatanggap ng kakarampot na tip at mapanlait na tingin, nang walang imik. Ang hindi alam ngang sinuman ay kung bakit siya tahimik. Ang hindi alam ngang sinuman ay kung ano ang itinatago niya sa likod ng madilim na matang iyon na nagmamasid sa lahat ng may intensidad na ilan lamang ang nakakapansin. Bumukas ang pangunahing pinto ng may kakaibang tunog na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang mahalagang tao. Automatikong lumingon si Elena at nakita ang dalawang lalaki na pumasok. Ang una ay mas matanda, may buhok na kulay abo, perpektong nakasuklay pabalik. Suot ang isang suwet na marahil ay mas mahal pa kaysa sa taunang sahod ni Elena. Lumakat siya ng may natural na kayabangan ng mga taong hindi kailanman kinailangan mag-alala tungkol sa anuman sa buhay. Ang pangalawa ay mas bata, marahil nasa 30, na may hangin ng tagapagmana na alam niyang sa kanya ang mundo sa pamamagitan ng karapatan sa kapanganakan. Pareho silang nagtatawanan sa isang bagay, habang ang manager ng restaurant ay halos tumakbo papalapit sa kanila. Ginoong Alcantara, isang karangalan ang makasama namin kayo ngayong gabi. Anda na ang paborito, ninyong mesa. Don Mateo Alcantara, paulit-ulit na narinig ni Elena ang pangalang iyon. Siya ang may-ari ng isang chain ng luxury restaurant sa buong rehiyon, isang real estate investor, at, ayon sa sismis, isang tao na nasisiyahan sa pagpapahiya sa mga itinuturing niyang mas mababa. Nasa kanyang paningin ay halos lahat ng tao. Sofia, lumapit ang manager kay Elena na may tensyonadong ekspresyon. Kailangan mong asikasuhin ang mesa 7. Ang Alcantara iyon, mesa 7. Pero si Marcos po ang laging umaasikaso niyan. Abala si Marcos at kakadating lang nila, si Hena. Nakaramdam si Elena ng buhol na namumuo sa kanyang tiyan, ngunit tumango ng walang protesta. Ito ang kanyang trabaho at kailangan niya ang trabahong. Iyon higit sa anumang naisip ng sinuman sa restoran na iyon. Lumapit siya sa mesa kung saan nakaupo na ang dalawang lalaki. Nagtatawanan pa rin sa isang pribadong biro. Nang dumating si Elena, wala sa kanilang dalawa ang tumingin sa kanya para siyang bahagi lang ng muebles. Magandang gabi, Gino. Maligayang pagdating sa ang ginintuang bituin. Ako po si Elena at ako ang inyong waitress ngayong gabi. Maari po ba akong magsimula sa pag-aalok sa inyo ng inumin? Sa wakas, tumingin si Don Mateo, ngunit hindi para tumingin sa kanyang mata. Sinuyot niya siya mula ulo hanggang paa gamit ang tingin na alam ni Elena. Ang tingin na nagtatasa, humuhusga, nagtatapon sa loop ng segundo. Tingnan mo, Rodel.
Sabi niya sa mas batang lalaki, ang kanyang anak, ayon sa pagkakaalala ni Elena. Ang bait nila, ipinadala pa ang pinakamaganda. Tumawa ng mahina si Rodel, kahit siguro hindi niya alam basahin ang menu. Hindi ba, Ama? Pareho silang tumawa. Pinanatili ni Elena ang kanyang profesional na ngiti, kahit na sa loob ay pakiramdam niya ay may tumutusok na karayom sa kanyang dibdib. Natuto siyang tiisin ang ganitong uri ng komento. Natuto siyang sumagot ay lalo lang nagpapalalang ng sitwasyon. Ano po ang gusto ninyong inumin? Ulit niya sa kalmadong boses. Kinuha ni Don Mateo ang menu at nakunwari na pinag-aaralan ito ng may labis na atensyon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang anak na may ngiti na walang magandang ibubunga. Alam mo ba, Rodel, matagal na akong hindi nalibang. Mukhang ang babaeng ito ay halos tapos lang ng high school. Pusta ako na wala siyang alam bukod sa dito po, Ginu, at salamat sa tip. Ama, huwag kang maging malupit. Sabi ni Rodel na may peking awa. Siguradong marunong siyang magbilang. Paano pa niya kakalkulahin ang matip na hindi naman natin binibigay? Dagdag na tawanan. Mahigpit na pinisil ni Elena ang ballpen sa kanyang kamay na namuti ang kanyang gabuko, ngunit nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. At pagkatapos ay ginawa ni Don Mateo ang isang bagay na magbabago sa lahat. Sumandal siya pasulong ng may mapanuksong ngiti na ginagamit niya sa mga transaksyong milyonaryo at nagsimulang magsalita sa Pranses. Hindi basta-bastong Prince, formal na Prince, technical, sadyang complicado. Je voudrais commander une bouteille de votre vin le plus cher, mais je doute que cette pauvre fille comprenne ce que je dis. Elle pense probablement que je parle chinois. Malinaw na narinig ni Elena ang bawat salita, ang bawat mapanlait na tono. Sinabi niya na gusto niyang isang bote ang pinakamahal na alak. Ngunit nagdududa siya na maintindihan ng mahirap na babae ang sinasabi niya. Marahil ay iniisip niya na insik ang kanyang sinasabi. Sumabok sa tawa si Rodel, hinampas ang mesa. Ama, napakatribal mo. Tingnan mo ang mukha niya. Wala siyang ideya sa sinabi mo. Aba, siyempre hindi. Sumandal si Don Mateo sa kanyang upuan. Malinaw na nasiyahan sa sarili. Ang mataong ito ay halos hindi marunong mag-Filipino. Pranses, kailangan mo ngang tunay na edukasyon para Don. Isang edukasyon na malinaw na hindi niya kailanman natamo. Nanatiling walang galaw si Elena. Malakas ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi dahil sa hiya. Iba ito, isang bagay na natutunan niyang kontrolin sa loob ng maraming taon ng pagsasanay dahil naintindihan ni Elena ang bawat salita, bawat insulto na nakatago sa dayuhang wika, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi pa. Kita mo, itinuro ni Don Mateo si Elena na parang isa siyang specimen na pinag-aralan. Hindi man lang kumurap. Marahil ay iniisip niya kung anong teleserye ang panonorin niya pag-uwi sa kanyang dukhang bahay. Huminga ng malalim si Elena. Ang masalitang kanyang lola ay umalingaungaw sa kanyang isip na parang eko nakaraan. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pagpapakita na alam mo, kundi sa pag-alam kung kailan ito ipapakita. Si Lola Meding, ang kanyang lola, ang babaeng nagturo sa kanya na lahat ng kanyang alam, ang babaeng sa loob ng ilang dekada ay nagtrabaho bilang tagasalin para sa mga embahada. Ngunit hindi kailanman nakatanggap ng opisyal na pagkilala dahil wala siyang degree sa kolehiyo. Ang babaeng fluent sa siyam na wika at nagpasandon na iyon kay Elena mula pa noong bata pa siya, 7 wika. Si Elena ay fluent sa 7 wika: Pranses, Hapon, Koreano, Mandarin, Espanyol, Ingles, at siyempre, Filipino. Ang bawat isa ay natutunan sa kusina ng kanyang lola, sa mahabang gabi ng pakikinig sa mga recording, sa mga lumang libro na itinago ng kanyang lola na parang kayamanan. Ngunit walang nakakaalam dahil natutunan ni Elena na sa mundo na humuhusga sa panlabas na anyo, ang pagpapakita ng kanyang maalas ay isang malubhang pagkakamali. Sige na, lumipat si Don Mateo sa Filipino na may inip na ekspresyon. Dahil halata namang wala kang naintindihang kapaki-pakinabang, sasabihin ko sa simple. Dalhan mo kami ng isang bote ng Chateau Margaux 2005 at siguraduhin mong nasa tamang temperatura ito kung sakaling alam niyo kung ano ang ibig sabihin niyan dito. Opo, Gino. Babalik po ako kaagad. Umalis si Elena ng may sukat na mga hakbang, pinoproseso ang lahat ng nangyari. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya ipinahiya, hindi rin ito ang huli. Ngunit may isang bagay sa sadyang kalupitan ng lalaking iyon. Sa kanyang pangangailangan na magpakita ng pagiging superior gamit ang isang wika na akala niya ay hindi niya naiintindihan, ang nagpasiklap ngang isang bagay sa loob niya. Sa kusina,
Naghihintay si Chef Berting na may nag-aalalang ekspresyon. Nakita ko ang mukha mo pagbalik mo. Ano ang ginawa sa iyong mataong iyon? Wala pong bago sa narinig ko. Elena, hindi mo kailangang tiisin ito. May iba pang trabaho. Walang ibang trabaho na sapat ang bayad para sa gamot ng lola ko, Chef. Alam niyo po iyan. Bumuntong hininga si Chef Berting. Alam niya ang sitwasyon ni Elena. Alam niyang may sakit ang kanyang lola na dumarami ang mega bayarin sa medisina na nagtatrabaho si Elena nag-doblang shift para makakaraos. Ano ang sinabi nila sa iyo? Nag-alinlangan sandali si Elena. Ang mas matanda ay nagsalita sa Pranses. Akala niya hindi ko may intindihan. Sinabi niya ang makakilakilabot na bagay tungkol sa akin. Lumaki ang mamata ni Chef Berting at ikaw naintindihan ko ang bawat salita. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa pagitan nila. May alam si Chef Berting tungkol kay Elena na hindi alam ng iba. Alam niyang naiba siya, espesyal sa isang paraan na hindi niya kailanman ganap na ipinaliwanag. Ano ang gagawin mo? Kinuha ni Elena ang boteng alak na in-order ni Don Mateo at inilagay sa tray. Sa ngayon, ang trabaho ko, pagkatapos, titingnan natin. Bumalik siya sa mesa, dala ang bote. Ipinapakita ito kay Don Mateo ayon sa protocol. Halos hindi siya tiningnan nito. Gumawa lamang ng mapanlait na galaw gamit ang kamay para maghain siya. Habang perpektong ginainan ni Elena ang galak, muling nagsalita si Don Mateo sa Prince sa kanyang anak. Regarde ses mains, elles sont rugueuses et usées. C'est la vie de la classe inférieure. Travailler jusqu'à la mort sans jamais rien accomplir d'important. Nakokomento siya tungkol sa makamay ni Elena, sinasabing magaspang at kupas, na iyon ang buhay ng mababang uri, magtrabaho hanggang mamatay ng walang anumang mahalagang makakamit. Tumango si Rodel, idinagdag sa pareong wika. Au moins, elle a un joli visage. C'est probablement la seule chose qu'elle ait dans la vie. Kahit man lang may maganda siyang mukha, marahil iyan lang ang meron siya sa buhay. Tinapos ni Elena ang pahahain. Pinanatili ang kanyang neutral na ekspresyon, ngunit sa loob ay may nagbabago. Isang desisyon ang nabubuo, isang desisyon na iniwasan niya sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ay tiyo sa hindi maiwasan. Gusto niyo po bang mag-order ng hapunan? Tanong niya sa perpektong Filipino. No. Dalhin mo ang pinakamahusay na mayroon ka. Don Mateo, hindi man lang tiningnan ang menu, at sana ay talagang pinakamahusay. Kilala ko ang nga may-ari ng lugar na ito. Isang pagkakamali at mawawalan ka ang trabaho. Naintindihan po, Ginu. Muling umalis si Elena. Ngunit sa pagkakataong ito ay huminto siya sa isang sulok ng restaurant kung saan maaari niyang obserbahan ang mesa ng hindi nakikita. Patuloy na nagtatawanan ang mga Alcantara, nag-usap sa Pranses tungkol sa negosyo, tungkol sa mga taong kanilang sinira, tungkol sa mga empleyadong kanilang siniba para lang sa libangan. At pagkatapos ay may narinig siyang napakaba sa kanyang dugo. Binanggit ni Don Mateo ang pangalan ng isang ospital, ang St. Jude's Medical Center, ang mismong ospital kung saan ginagamot ang kanyang lola. Nagsalita siya tungkol sa isang pamumuhunan na kanyang pinag-isipan, kung paano niya planong bilhin ang bahagi ng ospital at i-optimize ang mga gastos, na sa kanyang wika ay nangangahulugang pagputol ng mga serbisyo para sa mga pasyenteng hindi kayang magbayad na mamahaling paggamot. Les vieux et les malades qui n'ont pas les moyens d'une assurance privée sont de toute façon une charge pour le système. Quand nous prendrons le contrôle, nous fermerons les départements non rentables, sabi ni Anong may lamig. Ang matatanda at may sakit na hindi kayang kumuha ng pribadong insurance ay pasanin lamang sa sistema. Kapag kontrolado na namin, isasara namin ang departamento na hindi kumikita. Naramdaman ni Elena na huminto ang mundo. Ang kanyang lola ay umaasa sa ospital na iyon, sa mga departamentong hindi kumikita na gustong isara ng lalaking ito, sa mga doktor at nurse na ginagamot ang mga pasyente anuman ang halaga ng kanilang pera. Nanginginig ang kanyang makamay, hindi dahil sa takot, kundi sa isang mas malalim na bagay. Isang tahimik na galit na kanyang kinontrol sa buong buhay niya ang nagsisimulang umapaw, ngunit hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Hindi iyon ang itinuro ang kanyang lola sa kanya. Ang tamang sandali, bulong niya sa sarili. Lahat ay may tamang sandali. Bumalik siya sa kusina, kung saan naghihintay si Madam Sofia, ang manager, na may seryosong ekspresyon. Elena, gusto kang makausap ng mga Alcantara. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, pero mas mabuting wala kang sinira. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Nahuli ba siya? Napansin ba nila sa kanyang ekspresyon na naiintindihan niya? Lumakat siya patungo sa mesa ng may matatag na hakbang, inihahanda ang sarili sa anumang mangyayari.
Naghihintay si Don Mateo sa kanya na may ngiti na hindi umaabot sa kanyang nga mata. Umupo ka, utos niya. Itinuro ang isang bakanteng upuan. Gino, hindi po kami pinapayagan. Sinabi ko, umupo ka. Dahan-dahang sumunod si Elena, naramdaman ang matingin ng buong restaurant sa kanya. Ito ay hindi pangkaraniwan, lubos na labas sa protocol. Sumandal si Don Mateo pasulong, pinag-aralan siya na parang isang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. Kami ng aking anak ay nagmamasid sa iyo buong gabi. May kakaiba sa iyo, isang bagay na hindi ko matukoy. At iyon ang nakakainis sa akin dahil palagi kong natutukoy ang mga tao. Hindi sumagot si Elena, tumingin lang siya ng diretso sa kanyang mamata, isang bagay na malinaw na ikinainis niya. Bibigyan kita ng alo. Patuloy ni Don Mateo. Kailangan kong staff para sa aking restoran. Mataong marunong magain, discreet, na hindi nagiging problema. Babayaran ko ang triple ngang kinikita mo dito. Ito ay isang patibong. Alam ni Elena iyon. Ang mataong tulad ni Don Mateo ay hindi na bibigay ngang mapabigay na alo ng walang inaasahang kapalit. Maraming salamat po, Gino, ngunit ayos na po ako rito. Nanigas ang ngiti ni Don Mateo. Walang tumanggi sa kanya. Pakiusap, sinabi ko po na pinasasalamatan ko ang alok. Ngunit mas gusto ko pong manatili dito. Tumawa nang hindi makapaniwala si Rodel. Narinig mo iyon, ama? Tinatanggihan ng waitress ang iyong alok. Sumimangot si Don Mateo. Sa tingin ko hindi mo naintindihan ang iyong posisyon. Bata, hindi ako naktatanong. Sinasabi ko sa iyo kung ano ang gagawin mo. At sinasabi ko sa inyo, ng buong respeto, na ang sagot ko ay hindi. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na maaari itong hiwain ng kutsilyo. Huminto sa pagsasalita ang mamalapit na kumakain, pinagmamasdan ang eksena na may halong takot at pahanga. Dahan-dahang tumayo si Don Mateo. Ang kanyang nakatataas na tangkat ay nagbibigay ng anino kay Elena. Pagsisisihan mo ito. Ang kanyang boses ay mahina, delikado. Walang nagsasabi ngang hindi sa akin. Lalo na ang isang tulad mo. Tumayo rin si Elena. Nagulat sa kanyang sariling lakas ng loob. Ang isang tulad ko. Ulit niya. At ano po ba ako? Ginoong Alcantara? Wala. Isang waitress na hindi alam ang lugar niya sa mundo. Ngumiti si Elena sa unang pagkakataon sa buong gabi. Ngumiti siya ng tunay. May punto po kayo sa isang bagay, Gino. Ako ay isang waitress, ngunit mali po kayo sa lahat ng iba pa. Tumalikod siya para umalis, ngunit pinigilan siya ng boses ni Don Mateo. Tu regretteras d'être venu travailler. Je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. Pagsisisihan mong dumating ka para magtrabaho. Titiyakin kong hindi ka na makakapagtrabaho sa lungsod na ito. Huminto si Elena. Nakatalikot sa kanya, malakas ang tibok ngang puso. Dumating na ang sandali, dahan-dahan siyang lumingon, tiningnan siya ng diretso sa mata. At pagkatapos, sa perpektong prince na may walang baid na accent sumagot siya, Je comprends chaque mot que vous avez prononcé ce soir, Monsieur Alcantara, chaque insulte, chaque plan, et je vous promets, le seul qui regrettera quelque chose, c'est vous. Naintindihan ko ang bawat salita na sinabi niyo ngayong gabi, Ginong Alcantara, bawat insulto, bawat plano. At ipinapangako ko sa inyo, ang tanging magsisisi ay kayo. Ang ekspresyon sa mukha ni Don Mateo ay isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Elena. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, lumaki ang kanyang mamata na may halong gulat at kawalan ng paniniwala. Ibinaksak ni Rodel ang kanyang baso ng alak. Ang pulang likido ay kumalat sa puting mantel na parang dugo sa niebe. Tumalikod si Elena at naglakad patungo sa kusina. Iniiwan ang tulala at tahimik na restoran na pinaka-eksklusibo sa lungsod. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Hindi niya alam kung anong kahihinatnan ang magaganap sa kanyang ginawa. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay naramdaman niyang malaya siya. Ang hindi niya alam ay ang gabing iyon ay simula pa lamang na si Don Mateo Alcantara ay hindi ang uri ng tao na tumatanggap na mapahiya at ang digmaan na nagsimula ay magbubunyag na mga lihim na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buhay ngang lahat ng kasangkot. Dahil sa restoran na iyon, sa ilalim ng ilaw nga chandelier na kristal, isang spark ang nagliyap na malapit ng maging isang apoy, at si Elena Ramos ay handang masunog. Sumara ang mapinto ngang kusina sa likod ni Elena na may mahinang kalabok na umalingaw na parang pagtatapos ng isang kabanata at simula ngang isa pang mas madilim.
Napakalakas ngang tibok ngang kanyang puso na nararamdaman niya ito sa kanyang sintido, sa kanyang pulso, sa bawat sulok ngang kanyang katawan na nanginginig sa halongang adrenaline at takot. Ano ang ginawa niya? Si Chef Berting ang unang dumating sa kanyang tabi, hinawakan siya sa balikat ng matatag. Elena, ano ang nangyari doon? Ang buong restoran ay tahimik. Hindi pa ako nakakitang ganoon, sumagot ako. Bahagya na lumabas ang boses ni Elena na parang bulong. Sa Pranses, sinabi ko sa kanya na naintindihan ko ang lahat. Lumaki ang mamata ni Chef Berting. Sinagot mo si Don Mateo Alcantara sa kanyang mukha sa Pranses. Bago pa makasagot si Elena, marahas na bumukas ang mapinto ng kusina. Pumasok si Madam Sofia Montemayor, ang manager, na ang mukha ay balot ng galit at takot. Elena, ano sa tingin mo ang ginawa mo? Galit na galit si Ginoong Alcantara. Hinihingi niyang kausapin ang mga may-ari ngayon din. Sofia, pinapahiya niya ako. Akala niya hindi ko naintindihan at wala akong pakialam sa iniisip niya. Mabilis siyang pinutol ni Sofia. May ideya ka ba kung sino ang lalaking iyon? May ideya ka ba kung ano ang kaya niyang gawin sa atin? Naramdaman ni Elena na humihigpit ang pader ng kusina sa kanya. Tinitignan siya ng ibang empleyado na may ekspresyon na mula sa awa hanggang sa samanglub. Ang ilan ay tila humahanga sa kanyang ginawa, ngunit ang karamihan ay natatakot lamang. Sofia, sumabat si Chef Berting. Ano man ang nangyari, si Elena ay isa sa aming pinakamahusay na empleyado. Hindi natin pwedeng tahimik, Berting. Hindi ito sa iyo. Lumingon si Sofia kay Elena na ang maamata ay nanlalamig. Suspindido ka, walang sweldo. Hanggang sa magpasya ang maamay-ari kung ano ang gagawin sa iyo. Ngayon, lumabas ka sa likod na pinto. Ayokong makita ka ni Ginoong Alcantara na lumabas. Naramdaman ni Elena na parang sinuntok siya sa tiyan. Suspindido, walang sweldo. Umalingaw-ngaw ang magasalita sa kanyang isip habang iniisip ang gamot ng kanyang lola, ang magabayarin, ang upa na kailangan niyang bayaran sa loob ng ilang araw. Sofia, pakiusap, kailangan ko ang trabahong ito. May sakit ang lola ko at sana inisip mo iyan bago mo naisipang maglaro ng bayani. Itinuro ni Sofia ang likod na pinto. Labas. Ngayon, hinanap ni Elena ang mga mata ni Chef Berting umaasang makahanap ng suporta, ngunit tanging pagbabang ang tingin na lang ang nagawa niya sa kawalan ng magawa. Wala siyang magagawa. Hindi laban sa manager, hindi laban sa bigat ngang pangalang Alcantara. Nanginginig ang kanyang makamay. Inalis ni Elena ang kanyang apron at inilapak sa mesangang hindi kinakalawang na asero. Naglakad siya patungo sa likod na pinto, bawat hagbang ay parang lumalakat siya patungo sa isang bangin. Sa labas, madilim ang eskinita at amoy basura at halumigmig. Sumandal si Elena sa dingding na ladrilyo, hinayaan ang mga luha na kanina ipinipigilan niya na tuluyang dumaloy sa kanyang pisngi. Ano ang gagawin niya ngayon? Nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Mensahe ito mula sa hindi kilalang numero. Nagawa mo ang isang napakalaking pagkakamali ngayong gabi at ang mga pagkakamali ay binabayaran. Lubos na gumagalang. Isang taong nagmamasid sa iyo. Isang kilabot ang dumaloy sa kanyang likod. Si Don Mateo, si Rodel, o sinumang nagtatrabaho para sa kanila. Ang mensahe ay malinaw na banta. Ngunit ano pa ang magagawa nila sa kanya na hindi pa nila nagawa? Darating ang sagot ng mas maaga kaysa sa kanyang inaakala. Naglakad si Elena sa mawalang taong kalye patungo sa hintuan ng bus. Sa oras na iyon, bihira ang pampublikong sasakyan at kinailangan niyang maghintay na halos 40 minuto sa dilim, patuloy na sumisipat sa kanyang balikat. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula sa mga anino nang sa wakas ay makarating siya sa kanyang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Nakita niya ang kanyang lola na si Lola Meding nagising. Nakaupo sa paborito nitong silya malapit sa bintana, nakatingin sa malalayong ilaw ng lungsod. Maaga kayata. Ineng, mahina ngunit mainit ang boses ni Lola Meding, gaya ang dati. May nangyari ba? Lumuhod si Elena sa tabing kanyang lola. Hinawakan ang makumulubot nitong kamay. Paano niya sasabihin ang totoo? Paano niya ipapaliwanag na nawalan siya na trabaho na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay? Lola, may ginawa po ako ngayong gabi. Isang bagay na marahil ay hindi ko dapat ginawa. Ang mga mata ni Lola Meding, bagaman pagod sa sakit, ay kumislap sa matalas na talino na hindi kayang patayin ng edad. Kuwentuhan mo akong lahat, Elena. Walang labis, walang kulang. At ginawa ni Elena. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga Alcantara, tungkol sa mga panghihiya sa Pranses, tungkol sa mga plano na bilhin ang ospital,
tungkol sa kanyang tugon at ang masumunod na kahihinatnan. Nang matapos, umaasa siyang makakita ng pagkabigo sa mukha ng kanyang lola. Sa halip, nakita niya ang pagmamalaki. Tama ang ginawa mo, Ineng. Mahigpit na pinisil ni Lola Meding ang makamay ni Elena nang may nakakagulat na lakas. Eksakto ang ginawa mo. Pero Lola, nawalan po ako ng trabaho. Hindi ko po alam kung paano tayo makinig ka. Mabilis siyang pinutol ni Lola Meding. Buong buhay ko ay nanahimik ako. Buong buhay ko ay naging invisible. Para ang mga taong tulad na Alcantara na iyan ay maramdaman na sila ay nakakataas. Nagsalin ako para sa mga ambasador, para sa mga presidente, para sa mga taong namumuno sa buong bansa, at wala sa kanila ang nakakitang aking pangalan. Wala sa kanila ang nagpasalamat sa akin. Wala sa kanila ang nakakita lampas sa babaeng nagahaing ng kape at nagsasalin ng kanilang masalita. Dumaloy na ngayon ang maluha sa pisngi nilang dalawa. Ayoko niyan para sa iyo, Elena. Ayokong mamuhay ka ng tahimik. May talento ka, isang talento na ibinigay ko sa iyo ng buong pagmamahal. At ang talentong iyan ay hindi para itago, kundi para gamitin, para ipagtanggol ang sarili, para ipagtanggol ang iba na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Niyakap ni Elena ang kanyang lola. Nararamdaman ang marupok na katawan sa ilalim ng kanyang braso, ang buto na nakausli kung saan dati ay mataba, ang puso na mahina ang tibo, ngunit may hindi matitinag na determinasyon. Natatakot po ako, Lola. Ang taong iyan ay may kapangyarihan, kaya niya kaming sirain. Ang kapangyarihan na walang karangalan ay ingay lamang, Inang, at ang ingay gaano man kalakas ay sa huli mawawala. Nang gabing iyon ay halos hindi makatulog si Elena. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mapangyayari sa restaurant, ang masalita ni Don Mateo, ang banta ng mensahe, ang kawalan ng katiyakan ng hinaharap. Sa bawat pagpikit ng kanyang mata, nakikita niya ang mukha ng milyonaryo na nakbabago mula sa panunuya tungo sa galit nang siya ay magsalita sa Pranses. Kinabukasan, mas naging malinaw ang kanyang sitwasyon. Nang subukan niyang tawagan ang restaurant para kausapin si Sofia, walang sumasagot. Nang puntahan niya mismo, pinigilan siyang patawat, binibini. Ang guwardiya, isang matandang lalaki na laging mabait sa kanya, ay tila tunay na nalulungkot. Utos po mula sa itaas. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Pero ang gamit ko, ang huli kong sahod sinabi po na ipapadala na lang sa inyo sa koreo kasama ang inyong termination letter. Termination letter? Hindi lang pala suspendido. Tanggal na. Naglakad si Elena sa lungsod na Tuliro. Ano ang gagawin niya ngayon? Mayroon siyang ipon para marahil sa 2 linggo. Pagkatapos nun, ayaw na niyang isipin ang pagkatapos. Tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi niya kilala, ngunit iba sa nagbabantang mensahe kagabi. Elena Ramos, isang boses ng lalaki, profesional, malamig. Opo, ako po, si Attorney Benjo Reyes Ito, abogado NG Alcantara Group. Gusto kang kausapin ng aking kliyente ngayong hapon. Mahalaga ang usapin. Huminto ang puso ni Elena ang isang segundo. Kakausapin ako. Para saan? Iyan ay tatalakayin sa personal. Mayroon kang 1 oras para humarap sa corporate offices ng Alcantara Group. Ang address ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng mensahe. Lubos akong nakmumungkahi na huwag kang lumiban. Naputol ang tawag bago pa makasagot si Elena. Ilang minuto pagkatapos, natanggap niya ang address, isang gusalingang opisina sa Financial District. Ang uringang lugar kung saan ang mataong tulad niya ay karaniwang pumapasok lamang para maglinis ng sahig. Gusto niyang balewalain ang pagpapatawag, ngunit ang isa pang bahagi niya, ang bahagi na pinalaki ng kanyang lola na huwag kailanman tumakbo mula sa problema, ay alam niyang kailangan siyang pumunta. Kailangan niyang malaman kung ano ang gusto nila, kailangan niyang harapin ang anumang dumating. Nagpalit siyang kanyang pinakamahusay na damit, isang simpleng puting blusa, isang madilim na palda, mga sapatos na binili niya sa isang ukay-ukay. Ngunit mukha pa ring presentable. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at huminga ng malalim. Kaya ko ito, bulong niya. Kaya ko ito. Ang gusali ng Alcantara Group ay isang torre ng kristal at bakal na nakataas sa langit na parang isang monumento sa kapangyarihan ng pera. Pumasok si Elena sa mga paikot-ikot na pinto at natakpuan ang kanyang sarili sa isang lobby na mas malaki pa kaysa sa kanyang buong apartment. Ang receptionist, isang babaeng perpektong nakadamit na may ekspresyon ng profesional na pagkabagot, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa gamit ang pagsusuri na alam ni Elena. Maaari po ba akong tumulong? May appointment po ako.
Elena Ramos po ang pangalan ko. May nagbago sa ekspresyon ng receptionist. Pagkilala, kuryosidad dawa. Siyempre, hinihintay po kayo. Ika, 27 palapag. Nasa kanan po ang ma-elevator. Tahimik na umakyat ang elevator. Ang mga numero ay nagbabago sa digital screen na parang countdown sa isang hindi maiwasan. Nang bumukas ang mapinto sa ika, 27 palapag, natakpuan ni Elena ang kanyang sarili sa harap ng isa pang receptionist. Ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa nauna. Binibining Ramos, dito po, pakiusap. Dinala siya sa isang pasilyo na may mga dingding na nababalutan ng sining na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kikitain ni Elena sa buong buhay niya. Sa dulong pasilyo ay may dobleng pinto na gawa sa madilim na kahoy. Marahang kumatok ang receptionist at isang boses mula sa loob ang nagsabi, "Tuloy, ang opisina ni Don Mateo Alcantara ay eksakto sa inaasahan ni Elena. Malaki, mapagmalaki, dinisenyo para manakot. Ang mga bintana mula sa sahig hanggang kisame ay nagpapakita na lungsod na nakalatag sa ibaba na, parang isang kaharian na naghihintay na masakop. At naroon siya, nakaupo sa likod na, isang mahogany desk na parang altar sa kanyang sariling ego. Sa kanyang tabi, si Rodel, na may parehong mapanlight na ngiti kagabi, at sa isang sulok ay isang lalaking nakasuot ng kulay abong suit na dapat ay ang abogado na tumawag sa kanya. Binibining Ramos, hindi tumayo si Don Mateo, hindi man lang gumawang galaw para batiin siya. Ang bait mo at tinanggap mo ang aming imbitasyon. Hindi ito mukhang imbitasyon, mukha itong utos. Tumawa si Rodel, ngunit itinaas ngang kanyang ama ang isang kamay para patahimikin siya. Diretso, gusto ko iyan, bagaman ang katapatan ay maaring delikado kapag walang kapangyarihan na sumusuporta dito. Sumandal si Don Mateo sa kanyang upuan. Ngunit hindi kita tinawag para magpalitan ng pagalang, tinawag kita dahil may problema tayo. At ang mga problema, sa aking karanasan, ay may dalawang solusyon, tinatanggal o kinokontrol. Nakaramdam si Elena ang kilabot, ngunit pinanatili ang kanyang neutral na ekspresyon. At ako po ay isang problema para sa inyo, ikaw ay problema simula kagabi. Tingnan mo, wala akong pakialam kung naiintindihan mo ang Pranses. Sa katunayan, kahanga-hanga iyon. Ngunit ang mahalaga sa akin ay nakarinig ka, ng bagay na hindi mo dapat narinig. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Ang plano tungkol sa ospital, ang pag-usap tungkol sa negosyo. Ano pa kaya ang nasabi ni Don Mateo sa pag-akalang walang nakakaintindi? Hindi ko po alam ang ibig niyo pong sabihin. Aba, alam mo naman. Sumandal si Don Mateo pasulong. Narinig mo ang aking mga plano para sa St. Jude's Medical Center. Mga plano na confidential. Mga plano na maaring maapektuhan kung may maling kontak na malalaman ng maaga. Wala po akong kontak ng anumang uri. Ako po ay isang waitress lang. Isa kang waitress. Sumabat si Rodel ng may galit. Ngayon, wala ka na. Rodel, tahimik. Hindi inalis ni Don Mateo ang kanyang mamata kay Elena. Narito ang aking alok, Binibining Ramos, natatangi at hindi matatawaran. Lalagdaan mo ang isang kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Hindi ka magsasalita sa sinuman tungkol sa iyong narinig kagabi. Bilang kapalit, makakatanggap kang malaking kabayaran, sapat upang bayaran ang paggamot ng iyong lola sa loob ng 1 taon at isang sulat ng rekomendasyon na magbubukas ng mapinto para sa iyo sa anumang restaurant sa lungsod. Kumurap si Elena. Paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang lola? Paano niya nalaman ang tungkol sa paggamot? Nakikita kong nagulat ka na alam ko ang tungkol sa iyong lola na si Mercedes. Ngumiti si Don Mateo ng walang init. Ginawa ko ang aking investigasyon ngayong umaga. Alam ko kung saan ka nakatira. Alam ko kung saan siya ginagamot. Alam ko kung magkano ang utang mo sa mga bayarin sa medisina. Ang kaalaman ay kapangyarihan, Binibining Ramos, at marami akong pareho. Lumapit ang abogado, dala ang isang folder. Inilagay ito sa desk sa harap ni Elena. Sa loob ay may dokumento ng ilang pahina at isang tseke. Tiningnan ni Elena ang tseke. Ang halaga ay mas malaki kaysa sa nakita niya sa buong buhay niya. Sapat upang bayaran ang lahat. Sapat upang huminga ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ngunit may isang bagay na hindi tama. May isang bagay sa ekspresyon ni Don Mateo. Isang bagay sa paraan ng pagtingin ni Rodel sa kanya ng may pag-asa na parang hinihintay nilang mahulog siya sa isang patibong. At kung hindi po ako lalagda, ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Punong nga banta na hindi binibigkas. Kung hindi ka lalagda, dahan-dahang nagsalita si Don Mateo. Tinatamasa ang bawat salita. Gagawin kong miserable ang iyong buhay. Nawalan ka na ng trabaho sa ang ginintuang bituin.
Kaya kong siguraduhin na hindi ka makakapagtrabaho sa anumang restoran sa lungsod na ito, sa bansang ito, kung gugustuhin ko. At ang paggamot nu iyong lula sa St. Jude's. Well, sabihin na natin kapag natapos ko ang pagkuha ko sa ospital, maaring hindi na available ang ilang pasyente para sa kanilang makama. Nakaramdam si Elena ng pagduduwal. Hindi ito isang alok, ito ay pangingikil, isang extortion na nakubli bilang pagiging mapagbigay. Binabantaan niyo po ako. Binibigyan kita nga opsyon, may pagkakaiba. Nanginginig ang makamay ni Elena habang tinitingnan ang dokumento. Ang nga salita ay lumalangoy sa harap ng kanyang nga mata. Mga legal na provision, komplikadong termino. Lahat ay dinisenyo upang patahimikin siya ng permanente. Naisip niya ang kanyang lola, ang itinito ng sabihin niyang ipinagmamalaki siya, ang masalita nito tungkol sa hindi pamumuhay ng tahimik. Naisip niya ang maboses na narinig niyang binanggit ni Don Mateo. Ang makataong maapektuhan kung bibilhin niya ang ospital. Ang makapasyenteng mawawalan ng kanilang pangangalaga. Ang makapamilyang magdurusa. Naisip niya ang lahat ng kanyang natutunan sa buong buhay niya. Bawat wika, bawat salita, bawat aral tungkol sa dangal at tapang, at kumawa siya nege desisyon. Hindi po, sabi niya sa matatag na boses. Sumimangot si Don Mateo. Pakiulit. Sinabi ko po na hindi ko po ito lalagdaan. Tumayo si Rodel. Baliw ka ba? May ideya ka ba sa tinatanggihan mo? May perpektong ideya po ako. Tumayo rin si Elena. Direktang tiningnan sa mata si Don Mateo. Tinatanggihan ko po ang mabibili. Tinatanggihan ko po ang matahimik. At tinatanggihan ko po ang maging bahagingang anuman ang plano ninyong gawin sa ospital na iyan. Pagsisisihan mo ito. Ang boses ni Don Mateo ay purong yelo. Sisirain kita at ang lahat ng mahalaga sa iyo. Naglakat si Elena patungo sa pinto, ngunit bago siya lumabas ay lumingon siya sa huling pagkakataon. Ginong Alcantara, sabi niya sa perpektong Pranses, vous avez opprimé des gens comme moi toute votre vie, mais cette fois, vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Je ne me tairai pas, et si je tombe, je ne tomberai pas seul. Ginong Alcantara. Buong buhay niyo nang inaapi ang mataong tulad ko, ngunit sa pagkakataong ito, kinalaban niyo ang maling tao. Hindi ako mananahimik at kung ako man ay babagsak, hindi ako babagsak ng mag-isa. Lumabas siya nga opisina ng hindi lumilingon, malakas ang tibok ng puso, halos hindi na siya kayang suportahan ng kanyang mabinti. Hindi niya alam kung paano niya tutuparin ang pangakong iyon. Hindi niya alam kung anong nga mapagkukunan ang mayroon siya laban sa isang lalaking may kapangyarihan tulad ni Don Mateo Alcantara. Ngunit alam niya ang isang bagay ng may ganap na katiyakan. Opisyal nang nagsimula ang digmaan at walang balak si Elena Ramos na matalo. Ang hindi niya alam ay sa mismong hapong iyon, habang pauwi siya para yakapin ang kanyang lola at planuhin ang susunod niyang hakbang, si Don Mateo Alcantara ay tumatawag na magbabago sa lahat. Kailangan mong imbestigahan ng husto ang babaeng iyon, sabi niya sa telepono na may malamig na boses. Gusto kong malaman ang bawat lihim. Bawat kahinaan, bawat taong mahalaga sa kanya, at kapag nakuha mo na ang lahat, sisirain natin siya ng lubusan. Sa screen ng kanyang computer ay nagniningning ang isang litrato ni Elena na kinunan ng security camera ng gusali, at sa tabi nito ay isang litrato ni Lola Meding na pumapasok sa St. Jude's Medical Center para sa kanyang lingguhang paggamot. Ang labanan para sa dignidad ay malapit ng maging labanan para sa kaligtasan. Ang daan pauwi ay ang pinakamahabang nilakat ni Elena sa kanyang buhay. Bawat hakbang ay mabigat na parang tingga. Bawat hininga ay isang sinasadya na pagsisikap na huwag bumagsak sa gitna ng kalsada. Hinamon niya ang isang higante at ngayon ay nakahanda ang higanteng iyon na durugin siya. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang maliit na apartment, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Wala ang kanyang lola na si Lola Meding sa kanyang silya malapit sa bintana. Nakatayo siya, nakasandal sa kanyang tungkod, na may lumang maleta na nakabukas sa kama. Lola, ano po ang ginagawa niyo? Hindi po kayo dapat tumayo ng matagal. May hinahanap ako, ineng. Nagsalita si Lola Meding nang may determinasyon na hindi narinig ni Elena sa loob ng ilang buwan. Isang bagay na dapat ko nang ipinakita sa iyo matagal na. Lumapit si Elena, nag-aalala sa pagsisikap na ginagawa ng niyang lola. Ang sakit ay nagpahina sa kanyang katawan. Ngunit malinaw na hindi nito hinawakan ang kanyang espiritu. Lola, pakiusap, umupo po kayo. Anuman po iyan, ako na po ang hahanap. Hindi ito kailangan kong hanapin ito ng ako mismo.
Kinakalkal na mga kumulubot na kamay ni Lola Meding ang laman ng maleta, mga dilaw na papel, mga lumang litrato, mga sulat sa mga sobrang nagasgas na ng panahon. Sa wakas, isinara ng kanyang gadaliri ang isang brown na leather na folder, gasgas, ngunit maingat na napanatili. Narito, bumaksak si Lola Meding sa kama, hirap huminga. Umupo ka, Elena. Ang sasabihin ko sa iyo ay magbabago sa lahat ng akala mong alam mo tungkol sa ating pamilya. Sumunod si Elena. Ang kanyang puso ay malakas ang tibok sa halong kuryosidad at takot. Anong mga lihim ang maaring itinatago ng kanyang lola? Ano ang koneksyon nito sa nangyayari ngayon? Matagal na. Bago ka pa ipanganak, nagtrabaho ako bilang tagasalin para sa diplomatikong pamilya. Nagsimula si Lola Meding. Ang kanyang boses ay bumalik sa mga dekada na ang nakalipas. Wala akong degree. Ngunit siyam na wika ang alam ko. Natutunan ko ang mga iyon sa parehong paraan na itinuro ko sa iyo. Pakikinig, pagsasanay, pamumuhay sa gitna ng mga tao mula sa buong mundo. Alam ko na po iyan, Lola. Ang hindi mo alam ay kung sino ang pinagtrabahuan ko sa huling mataon ng aking karera bilang tagasalin. Binuksan ni Lola Meding ang folder at kumuha ng isang black and white na litrato. Dito ay lumitaw ang isang mas batang bersyon ng kanyang sarili, eleganteng nakadamit, sa tabi ng isang lalaking nakasuot ng suit na hindi nakilala ni Elena. Ang lalaking ito ay si Don Alfredo Alcantara, ang ama ni Don Mateo. Naramdaman ni Elena na parang bumukas ang lupa sa ilalim ng kanyang mapa. Nagtrabaho po kayo para sa Alcantara sa loob ng 5 taon. Ako ang kanilang personal na tagasalin sa lahat nega internasyonal na negosasyon. Binuo ni Don Alfredo ang kanyang imperyo sa aking tulong, nagsasalin ng mga kontrata, nagtatapos ng mga kasunduan, nagpapadali ng komunikasyon sa mga kasosyo mula sa buong mundo. Nagsimulang mamuo ang naluha sa mga mata ni Lola Meding habang nagpapatuloy. Iba si Don Alfredo sa kanyang anak. Siya ay ambisyoso. Ngunit may dangal. Trinato niya ako ng may respeto. Nangako pa nga siya sa akin na kapag siya ay nagretiro, bibigyan niya akong bahaging kita mula sa negosyo na tinulungan kong itatag. Mayroon akong mangilagdang dokumento, malegal na kasunduan. At ano ang nangyari? Si Don Alfredo ay biglang namatay. Atake sa puso, sabi nila, at nang hilingin ko ang aking karapatan, nakaharap ko si Don Mateo. Siya ay halos 25 taong gulang pa lamang noon. Ngunit siya na ang malupit na lalaki na kilala mo ngayon. Kumuha si Lola Meding ng isa pang dokumento mula sa folder. Ito ay isang kontrata na may mapirma at opisyal na selyo. Ito ang orihinal na kasunduan. Nangako si Don Alfredo sa akin ng 5% ng kita ng Alcantara Group bilang kabayaran sa akin nga taon ng serbisyo. Ngunit nang ipakita ko ito kay Don Mateo, tinawanan niya ako. Kumalas ang boses ni Lola Meding sa alaala. Sinabi niya sa akin na ang isang katulong ay walang karapatan sa anuman, na kung susubukan kong maghabla ng legal, gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang sirain ako, at ginawa niya iyon. Umupa si Elena na mga abogado na nagpawalang bisa sa kontrata, inaangkin na wala akong legal na kakayahan na lumagda ng mga kasunduan ng ganong uri. Kinuha nila ang lahat, ang aking reputasyon, ang aking maipon, ang aking dangal. Hinawakan ni Elena ang makamay ng kanyang lola, nararamdaman ang kawalang katarungan ng mga dekada na nakatuon sa sandaling iyon. Bakit hindi niyo po kailanman ikinuwento sa akin? Dahil nahihiya ako. Nahihiya na naging napaka-inosente ko. Nahihiya na hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili. At takot, Elena, takot na kung sakaling makasalubong mo ang Alcantara. Malalaman nila kung sino ka at sasaktan ka. Pero alam na po nila kung sino ako. Tama. Mahigpit na pinisil ni Lola Meding ang makamay ni Elena. Kaya kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Dahil may iba pa sa folder na ito, isang bagay na hindi alam ni Don Mateo na hawak ko. Kumuha siya ng isang makapal na sobre na selyado ng lumang selyo. Sa loob ng taon ng aking pagtatrabaho kay Don Alfredo, maraming dokumento ang isinalin ko. Ang ilan sa mga ito ay delikado. Mga negosyo na hindi eksaktong legal. Makasunduan sa mga taong mas gustong manatili sa maanino. Anong uri ng negosyo? Ang uri na sisira sa reputasyon ng Alcantara Group kung lalabas sa liwanag. Pinanumpa ako ni Don Alfredo na hinding-hindi ko ibubunyak ang aking nalalaman at tinupad ko ang aking pangako habang nabubuhay pa siya. Ngunit sinira ni Don Mateo ang lahat ng pangako na ginawa sa akin ng kanyang ama.
Kaya, wala na akong obligasyon na itago ang kanilang malihim. Tiningnan ni Elena ang sobre na parang may bomba ang laman nito. Sa isang banda, ganuon nga, Lola, sigurado po ba kayo rito? Kung malaman po ni Don Mateo na hawa niyo ito wala na akong pakialam sa mangyayari sa akin, Elena. Matanda na ako, may sakit. Ngunit may buong buhay ka pa sa harapan mo at hindi ko hahayaan na kunin ng taong iyon ang buhay mo tulad ng ginawa niya sa akin. Tumunok ang telepono ni Elena, sumira sa sandali. Hindi ito kilalang numero. Nag-alinlangan siya bago sumagot. Elena Ramos, isang boses ng babae, profesional, ngunit mainit. Opo, sino po ito? Ako po si Carla Fernandez. Reporter po ako sa Ang Pambansang Balita. Narinig ko po ang nangyari sa ang ginintuang bituin kagabi. Gusto ko po kayong kausapin. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Paano nalaman ng isang reporter ng ganun kabilis? Paano niya nakuha ang aking numero? Mayroon po akong sources, ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay mayroon akong impormasyon tungkol kay Don Mateo Alcantara na sa tingin ko ay interesahin ka, at sa tingin ko ay mayroon kang impormasyon na interesahin ako. Maari po ba tayong makita? Tiningnan ni Elena ang kanyang lola, na narinig ang buong pag-usap. Dahan-dahang tumango si Lola Meding. Saan at kailan? Bukas, sa Cafe Pagasa. Malapit sa Sentro NG Plaza. Alas 10 NG Umaga. At binibayning Ramos, mag-isa ka lang na pumunta at huwag mong sabihin sa sinuman ang tungkol sa tawag na ito. Naputol ang komunikasyon. Naiwan si Elena na nakatitig sa telepono, pinoproseso ang kakagaling lang na nangyari. Sino iyon? Tanong ni Lola Meding, isang reporter. Sabi niya may impormasyon daw siya tungkol sa mga Alcantara. Maaring patibong iyan. Alam ko, Lola, pero baka ito na ang tanging pagkakataon natin. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Elena. Ang kanyang isip ay isang buhawi nga, tanong, takot at posibilidad. Binasa niya ang nga dokumento na ibinigay ng kanyang lola. Ang bawat pahina ay nagbubunya ng isang kasaysayang ng korupsyon, manipulasyon, at kalupitan na sumasaklaw ng mga dekada. Ngunit may iba pa sa mga papeles, isang bagay na hindi direktang binanggit ng kanyang lola. Isang sulat na nakasulat sa Frances na nakatugon kay Don Alfredo Alcantara mula sa isang kasosyo sa negosyo sa Europa. Ang sulat ay nagsasalita tungkol sa isang lihim na kasunduan, tungkol sa pera na inilipat sa mga account sa ibang bansa, tungkol sa mga pabor na politikal na binili at ibinenta. Isinalin ni Elena ang bawat salita. Nararamdaman kung paano nagsisimulang mabuo ang puzzle. Hindi lamang binuo nga Alcantara ang kanilang imperyo sa pamamagitan ng sipag at katusuhan sa negosyo. Binuo nila ito sa mga kasinungalingan, suhol, at pagsasamantala sa mga taong tulad ng kanyang lola. Kinaumagahan, inihanda ni Elena ang kanyang sarili para sa pagpupulong sa reporter. Bago siya umalis, pinigilan siya ang kanyang lola. Dalhin mo ito. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na medalyong pilak. Ito ay sa iyong ina. Mayroon din siyang tapang mo. Maagang namatay si Elena, ngunit nabuhay siya ng walang takot. Gusto kong tandaan mo iyan ngayon. Mahigpit na niyakap ni Elena ang kanyang lola, nararamdaman ang karupukan ng katawan nito, ngunit pati na rin ang lakas ng espiritu nito. Babalik po ako kaagad, Lola. Ipinapangako ko po. Alam kong gagawin mo, Ineng, ngunit kung may mangyaring masama, gusto kong malaman mong ipinagmamalaki kita. Palagi kong ipinagmamalaki mula nang ipinanganak ka. Ang Cafe Pagasa ay isang simpleng lugar sa isang tahimik na sulok ng lungsod. Maliliit na mesa, madingding na pinalamutian ng malumang litrato, ang aroma ng bagong kape na lumulutang sa hangin. Dumating si Elena 10 minuto bago ang itinagdang oras at pumili ng mesa sa sulok kung saan nakikita niya ang pintuan. Dumating si Carla Fernandez ng eksakto sa oras. Isa siyang babaeng nasa 40 na may maitim na buhok na nakatali sa isang praktikal na bun at mga mata na tila sinusuri ang lahat sa paligid niya. Simple ngunit profesional ang kanyang kasuotan at may dala siyang leather na maleta na gasgas na sa paggamit. Binibining Ramos, umupo siya sa harap ni Elena ng walang pasubali. Salamat sa pagdating mo. Bago tayo mag-usap, kailangan kong malaman kung paano mo nalaman ang nangyari. Ngumiti ng bahagya si Carla. Mayroon akong source sa loob ng ang ginintuang bituin. Isang taong nakasaksi sa lahat ng nangyari ng gabing iyon at pagod nang makita kung paano trumato ang mga Alcantara sa matao. Sino? Hindi ko iyan maaring ihayag. Proteksyon ng sources.
Ngunit ang masasabi ko sa iyo ay hindi ito ang unang pagkakataon na pinahiya ni Don Mateo Alcantara ang mga empleyado sa ganong paraan. At hindi rin ito ang unang pagkakataon na sinira niya ang buhay ng isang taong nangahas na hamunin siya. Binuksan ni Carla ang kanyang maleta at kumuha ng isang folder. Ilang taon ko nang iniimbestigahan ang Alcantara Group. Mayroon akong mga testimonya mula sa mga dating empleyado na siniba ng hindi makatarungan, mula sa mga kakumpetensya na sinira ng ilegal na taktika, mula sa mga opisyal ng gobyerno na sinuhulan para paboran ang kanilang negosyo. Ngunit hindi ko kailanman nagawang maglatala ng anuman dahil sa bawat pagkakataon na masyado akong lumalapit, may nagbabanta sa akin o nawawala ang aking mga sources. Nawawala, hindi literal, ngunit bigla silang nagbabagong ang isip, lumilipat ng lungsod, nagpapasya na ayaw ng magsalita. Malayo ang abot ng kapangyarihan ng mga Alcantara. Binibining Ramos. Mas malayo kaysa sa iyong iniisip. Naisip ni Elena ang madokumento na ibinigay ng kanyang lola, ang masulat, ang makontrata, ang malihim ng madekada. Bakit niyo po ako hinahanap? Dahil may ginawa ka na walang ibang nakagawa. Hinarap mo siya sa publiko. At hindi lang iyon, hinarap mo siya sa sarili niyang wika. Literal, ginagawa ka nitong isang simbolo. At ang mga simbolo ay makapangyarihan. Ayoko pong maging simbolo. Gusto ko lang pong protektahan ang aking pamilya. Naintindihan ko iyan, ngunit minsan ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang ating pamilya ay sa pamamagitan ng pagbubunyag sa mga nagbabanta sa atin. Sumandal si Carla Pasulong. Binibining Ramos, naghahanda akong isang reportage na maaring sirain ang mga Alcantara. Ngunit kailangan kong mas maraming ebidensya. Matibay na ebidensya na hindi nila maaring pabulaanan o bilhin. Mayroon ka bang ganun? Nag-alinlangan si Elena. Ang magtiwala sa isang estranghero ay mapanganib, ngunit ang mag-isa laban sa mga Alcantara ay isang pagpapakamatay. Mayroon po akong madokumento, sabi niya sa wakas. Mga dokumento na itinago ngang aking lola sa loop ng mga dekada, mga kontrata, mga sulat, mga kasunduan na nagpapatunay ng mga ilegal na aktibidad. Kumislap ang mamata ni Carla sa interes. Anong uri ng aktibidad? Mga suhol, pagiwas sa buwis, mga kasunduan sa mga taong nagpapatakbo sa labas ng batas. Lahat ay isinalin at dinokumento nga aking lola nang siya ay nagtatrabaho kay Don Alfredo Alcantara. Ang iyong lola ay nagtrabaho para sa mga Alcantara sa loob ng 5 taon. At nang mamatay si Don Alfredo, pinakaitan siya ni Don Mateo ng lahat ng nararapat sa kanya ayon sa batas. Sumandal si Carla sa kanyang upuan. Pinoproseso ang impormasyon. Ito ay mas malaki kaysa sa akala ko. Mas malaki. May iba pa. Huminga ng malaling si Elena. Plano ni Don Mateo na bilingang St. Jude's Medical Center. Gusto niyang isara ang departamento na nag-aalaga sa pasyenteng walang pinagkukunan. Dun ginagamot ang aking lola. Mayroon ka bang patunay niyan? Narinig ko po mismo sa bibig niya sa Pranses. Akala niya wala akong naiintindihan. Kumuha si Charlang isang recorder mula sa kanyang maleta. Handa ka bang magbigay ng recorded na testimonya upang ikuwento ang lahat ng iyong nalalaman kasama na ang tungkol sa iyong lola? Naisip ni Elena si Lola Mading. Ang kanyang pagod ngunit may pagmamalaking ngiti. Ang mga dekadengang katahimikan na kanyang tiniis. Ang pagkakataon na sa wakas ay makamit ang katarungan. Opo, handa po ako. Sa sumunod na 2 oras, nagsalita si Elena, ikinuwento ang lahat. Ang gabi sa restoran, ang mapanghihiya sa Pranses, ang pagpupulong sa maopisina ng Alcantara Group, ang pangingikil, ang mabanta, at pagkatapos ay ikinuwento ang kasaysayan ng kanyang lola. Bawat salita ay parang pag-alis ng bigat mula sa kaluluwa. Nang matapos, isinilit ni Carla ang recorder na may seryoso ngunit may pag-asang ekspresyon. Sapat na ito para magsimula, ngunit kailangan kong makita ang mga orihinal na dokumento. Maari mo ba itong makuha para sa akin? Kailangan ko pong kausapin ang lola ko. Sa kanya po iyon, hindi sa akin. Naintindihan ko, ngunit gawin mo ito kaagad. Hindi magpapahinga ang Alcantara. Kung malaman nilang nagtatrabaho tayo ng makasama, susubukan nila tayong pigilan. Tumango si Elena, tumayo para umalis, ngunit bago pa siya makahakbang, pinigilan siya ni Carla. Isa pa, Binibining Ramos. Kagabi, nakatanggap akong anonymous na tawag. May nagbabala sa akin na maging maingat sa iyo, na delikado ka, hindi matatag, na hindi mapakakatiwalaan ang anumang sasabihin mo. Bumaliktad ang tiyan ni Elena. Sino ang tumawag? Hindi nagiwan ng pangalan, ngunit nakilala ko ang numero.
Galing iyon sa personal na cellphone ni Rodel Alcantara, kaya siya iyon. Si Rodel ang nakpadala ng nagbabantang mensahe ng gabing iyon sa restoran. Sinusubukan ni Rodel na sirain ang kanyang kredibilidad bago pa siya makapagdepensa. At bakit po kayo nagpasya na makipakita sa akin? Ngumiti si Carla, dahil sa aking karanasan. Kapag ang isang tulad ni Rodel Alcantara ay sumusubo na sirain ang reputasyon ng isang tao bago pa niya ito makilala, nangangahulugan iyon na ang taong iyon ay mayroon silang kinatatakutan. At gusto kong malaman kung ano iyon. Lumabas si Elena ng kafe na may halo ng pag-asa at takot. Mayroon siyang kaalyado, mayroon siyang plano, ngunit mayroon din siyang makapangyarihang magkakaaway na handang gawin ang lahat para patahimikin siya. Habang naglalakad siya patungo sa hintuan ng bus, nagvibrat ang kanyang telepono na may mensahe mula kay Chef Berting. Elena, kailangan kitang makita ng madalian. May natuklasan ako tungkol sa Alcantara na kailangan mong malaman. Tungkol ito sa iyong lola. Pakiusap, pumunta ka sa restaurant pagkatapos NG alas 1:1 NG. Gabi kapag sarado na. Pumasok ka sa likod na pinto. Mahalaga ito. Binasa ni Elena ang mensahe ng 3 beses. Ano ang alam ni Chef Berting tungkol sa kanyang lola? Bakit ganun kadalian at sikreto? May hindi tama, ngunit sa parehong oras, palaging mabait si Chef Berting sa kanya, palaging pinoprotektahan siya. Maari siyang magtiwala sa kanya, maari siyang magtiwala sa sinuman. Ang hindi alam ni Elena ay sa mismong sandaling iyon sa mga opisina na Alcantara Group, natatanggap ni Don Mateo Alcantara ang ulat ng investigasyon na kanyang ipinagutos. At ang nilalaman ng ulat na iyon ay hindi lamang nagbubunyag kung sino talaga si Elena Ramos, nagbubunyag ito ngang isang lihim na nag-uugnay sa dalawang pamilya sa paraan na walang sinuman ang nakapag-isip. Isang lihim na kung lalabas sa liwanag ay sisirang higit pa sa reputasyon. Sisira ito nga buhay. Ang relo ay alas 10:40 ng gabi nang bumaba si Elena ng bus 2 blok mula sa ang ginintuang bituin. Halos walang tao sa mga kalye, bahagya lang ang ilaw mula sa mga poste ng ilaw na nagbibigay nga mahahabang anino sa basang semento. Umulan ng hapon at ang hangin ay amoy lupa at aspalto pa rin. Bawat hakbang ni Elena patungo sa restaurant ay napapataas ng kanyang kaba. Ang mensahe ni Chef Berting ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ano ang alam niya tungkol sa kanyang lola? Bakit napakaraming misteryo? Bakit kailangang makita ng palihim pagkatapos ng sarado? Bago umalis ng bahay, nag-alinlangan si Elena. Napansin ni Lola Meding ang kanyang pagkabalisa. Saan ka pupunta sa oras na ito, Ineng? Pinapapunta po ako ni Chef Berting. Sabi niya po may mahalaga siyang impormasyon. Si Chef? Sumimangot si Lola Meding. At bakit hindi niya masabi sa iyo sa telepono? Hindi ko po alam, Lola. Pero mabait po si Chef Berting sa akin. Nagtitiwala po ako sa kanya. Tiningnan siya ni Lola Meding gamit ang mamatang tila nakakita lampas sa mga salita. Mag-ingat ka, Elena. Sa panahon ng digmaan, kahit ang mga kaibigan ay maring maging kaaway ng hindi sinasadya. Nangako si Elena na mag-iingat, ngunit ngayon, nakatayo sa harap ng eskinita na papunta sa likod na pinto ng restaurant. Umalingaw-ngaw ang masalitang kanyang lola na parang babala na marahil. Ay dapat niyang mas pinakinggan ng maingat. Madilim ang eskinita. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang lampara sa itaas ng likod na pinto na kumukurap-kurap na parang malapit ng mamatay. Dahan-dahang lumakat si Elena. Ang kanyang pandama ay alerto. Ang kanyang puso ay lalong lumalakas ang tibok. Bukas ng bahagya ang pinto. Chef Berting, mahina niyang tawag. Dahan-dahang itinulak ang pinto. Madilim ang kusina. Ang nga ibabaw ng hindi kinakalawang na bakal ay bahagyang kumikinang sa ilalim ng ilaw ng emergency na laging nakabukas. Tahimik ang lahat. Sobrang tahimik. Chef Berting, nandito ka ba? Isang ingay sa kanyang kanan ang nakpaikot sa kanya ng mabilis. Isang figura ang lumabas mula sa mga anino. Ngunit hindi iyon si Chef Berting, si Rodel Alcantara iyon. Huminto ang puso ni Elena ni isang segundo bago nagsimulang tumibok ng walang kontrol. Umurong siya ng automatiko, ngunit isa pang figura ang lumitaw sa likod niya, humaharang sa daan. Si Don Mateo Alcantara. Magandang gabi, binibining Hamus. Ang boses ni Don Mateo ay malambing, halos mabait, na siyang nagpaparamdam nito ng mas nakakatakot. Ang bait mo at tinanggap mo ang aming imbitasyon. Nasaan si Chef Berting? Mahirap na tanong ni Elena. Nangingini ang boses sa kabila na, pagsisikap na panatilihin ang kalmado. Si Chef? Tumawa ng mapanlait si Rodel.
Nasa bahay siya, natutulog ng mahimbing. Wala siyang ideya na ginamit namin ang kanyang pangalan para dalhin ka dito. Isang patibong pala ang mensahe simula pa lang. Nakaramdam si Elena ng pagduduwal sa pagkaunawa kung gaano kadali siyang nahulog. Ano ang gusto niyo sa akin? Dahan-dahang lumakad si Don Mateo papalapit sa kanya, umalingaw-ngaw ang kanyang sapatos sa sahig ng kusina sa bawat hakbang. Ang gusto ko, Binibining Ramos, ay maintindihan ang isang bagay na bumabagabag sa akin simula nang matanggap ko ang isang ulat ngayong hapon. Kumuha siyang isang sobremula sa kanyang panloop na bulsa. Tingnan mo, nang ipag-utos kong imbestigahan ka, inaasahan kong makahanap ng tipikal. Mga utang, problema sa pamilya, marahil ay ilang nakakahiyang lihim na magagamit ko para pilitin ka, ngunit ang nakita ko ay mas interesante. Binuksan niya ang sobre at kumuha ng ilang dokumento. Alam mo ba na ang iyong ina, si Rosa Ramos, ay nagtrabaho sandali para sa aking ama maraming taon na ang nakakaraan? Bago ka pa ipanganak, naramdaman ni Elena na parang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang ngapa. Wala siyang gaanong alam tungkol sa kanyang ina. Bihira magsalita si Lola Meding tungkol kay Rosa at kapag ginawa niya ay may malalim na lungkot kaya natuto si Elena na huwag magtanong. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Aba, siyempre hindi. Dahil siniguro ngang iyong lola na burahin ang bahaging iyong ngang kasaysayan. Ngumiti si Don Mateo ng may lamig. Maganda ang iyong ina, ayon sa records, matalino rin. Kinuha siyang aking ama bilang personal na assistant nung siya ay 19 pa lamang. Nagtatrabaho na si Mercedes para sa amin nun, nagsasalin nga dokumento. Siguro siya ang nagrekomenda sa kanyang anak. Saan po kayo pupunta rito? Sa katotohanan, Binibining Ramos. Sa katotohanan na itinago ng iyong lola sa iyo sa buong buhay mo, lumapit si Rodel mula sa likod, masyadong malapit para sa kagustuhan ni Elena. Nararamdaman niya ang hininga nito sa kanyang lig, ang nagbabantang presensya nito. Ang aking ama ay isang lalaking may iba't ibang gana, patuloy ni Don Mateo, at ang iyong ina ay bata, mahina, nakiisa sa mundo, maliban sa kanyang ina na si Mercedes. Hindi mahirap isipin kung ano ang nangyari. Nagsisinungaling po kayo. Lumabas ang boses ni Elena ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Namatay ang aking ina noong sanggol pa ako sa isang aksidente. Iyan ang sinabi sa iyo ni Mercedes? Umiling si Don Mateo na may pekengawa. Napaka-kumbinyente. Mas komplikado ang toto. Hindi namatay ang iyong ina sa isang aksidente, Binibining Ramos. Nawala ang iyong ina. Umalis siya isang gabi ng walang bakas. Iniiwan ka kay Mercedes. At ang dahilan kung bakit siya umalis? Well, direktang may kinalaman iyan sa aking pamilya. Pakiramdam ni Elena ay umiikot ang mundo sa paligid niya. Hindi namatay ang kanyang ina. Maari mong tanungin ang iyong lola ng direkta, ngunit bago mo gawin iyon, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang iba pa. Kumuha siya ang isang litrato mula sa sobre. Luma ito, naninilaw sa paglipas ng panahon. Dito ay lumitaw ang isang batang babae, maganda, na may mga mata na kaagad na nakilala ni Elena dahil nakikita niya ang mga ito araw-araw sa salamin. Ang kanyang ina, ngunit hindi siya nag-iisa sa litrato. Sa tabi niya, nakakulong ang braso sa kanyang balikat, ay isang lalaki na nakilala rin ni Elena, si Don Alfredo Alcantara, ang ama ni Don Mateo. Nagkaroon ng relasyon ang iyong ina at ang aking ama, Binibining Ramos, isang relasyon na tumagal ng halos 2 taon. At nang matapos, well, sabihin na nating ang mga kahihinatnan ay permanente. Ang kahulugan ng kanyang salita ay tumagal ng ilang sandali bago pumasok sa isip ni Elena. Nang mangyari iyon, naramdaman niya na parang inilabas ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Hindi, bulong niya. Hindi po iyon posible. Hindi posible? Mahina na tumawa si Don Mateo. Hindi nagsisinungaling ang genetika. Hindi mo ba kailanman tinanong kung saan nanggaling ang iyong kakayahan sa mga wika? Siyam ang alam ni Mercedes, totoo iyan ngunit 12 ang alam ng aking ama. Siya ay isang henyo sa wika, isang talento na malinaw na minanamo. Nagsisinungaling po kayo. Sigaw ni Elena, nagsisimulang dumaloy ang maluha sa kanyang pisngi. Lahat na ito ay kasinungalingan para manipulahin ako. Kasinungalingan? Kumuha si Don Mateo ng isa pang dokumento. Ito ay isang DNA analysis na ipinagutos ng aking ama mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Ikinumpara niya ang kanyang dugo sa dugo ngang ina nang siya ay nabuntis. Gusto niyang makasigurado bago gumawa ng ilang desisyon. Ipinakita niya ang papel kay Elena, mga numero, porsyento,
mga terminong siyentipiko na halos hindi niya kayang iproseso sa kanyang estadong gulat. Ayon sa pagsusuring ito, mayroong 99.9% na posibilidad na si Don Alfredo Alcantara ang iyong biological na ama, Binibining Ramos, na nanggangahulugang ikaw at ako ay magkapatid. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Hindi makagalaw si Elena, hindi makapagsalita, hindi man lang makahinga. Ang mundo, ayon sa alam niya, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Siyempre, patuloy ni Don Mateo na may kaswal na tono. Hindi ka kailanman kinilala ng aking ama ng opisyal. Nang matuklasan niya ang pagbubuntis, inalok niya ng ang iyong ina para mawala. Tinanggihan ni Rosa ang pera, ngunit nawala pa rin siya sandali pagkatapos ng iyong kapanganakan. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ang ilan ay nagsasabing tumakas siya. Ang iba ay may mas madidilim na teorya. Ano po ang ginawa niyo sa kanya? Sa wakas ay nahanap ni Elena ang kanyang boses. Paus sa luha. Ano po ang ginawa niyo sa aking ina? Wala akong ginawa sa kanya. Isa akong bata noon, ngunit ang aking ama ay isang lalaking pinoprotektahan ang kanyang legacy sa anumang halaga. Ang isang ilehitimong anak, lalo na ang isang anak na babae, ay magiging isang eskandalo, isang bahid sa kanyang perpektong reputasyon. Nagsalita si Rodel sa unang pagkakataon mula nang ibunyag niya ang kanyang presensya. Ang nakakatuwa ay sa loop ang lahat ng makataw na ito, ang ilehitimong anak na aking lolo ay nakahain sa mga restaurant, naklilinis ng mga bahay, nabubuhay sa mga mumo. Habang kami ay nakmamana ng lahat ng sa technical ay pag-aari mo rin. Tumahimik ka, Rodel. Binalaan siya ni Don Mateo. Hindi tayo narito para magtalo tungkol sa mana. Kaya para saan po tayo rito? Tanong ni Elena, pinunasan ang kanyang maluha sa galit. Para pahirapan ako sa malihim ng nakaraan, para makita akong bumaksak. Nandito tayo para magalo sa iyong kasunduan. Isinilit ni Don Mateo ang madokumento sa sobre. Ngayong alam mo na ang toto, mayroon kang dalawang opsyon. Ang una, mananatili kang tahimik tungkol sa lahat, tungkol sa iyong narinig sa restaurant, tungkol sa mga plano sa ospital, tungkol sa mga dokumentong ito. Bilang kapalit, sisiguraduhin kong matatanggap ngang iyong lola ang pinakamahusay na medikal na paggamot ng walang bayad at makakatanggap ka ng buwanang halaga na magpapahintulot sa iyo na mamuhay ng comfortable. At ang pangalawang opsyon ay magpatuloy ka sa iyong maliit na krusada ng katarungan na kausapin ang mga reporter na subukang ibunyag ako. Ngunit kung pipiliin mo ang landas na iyon, hindi lamang sisirain ko ang iyong buhay at ang buhay ng iyong lola. Sisiguraduhin ko rin na malalaman ng mundo na ikaw ay isang ilehitimong Alcantara na nakahanap lamang ng pera. Gagawin kong kwento ng kasakiman ang iyong kwento ng paglaban at maniwala ka sa akin, mayroon akong mapakukunan para gawin iyon. Tinitigan siya ni Elena. Ang lalaking ito ay kanyang kapatid. Nagbabahagi silang dugo, nagbabahagi silang ama, ngunit wala na silang iba pang pinagbabahaginan. Siya ang lahat ng kanyang kinasusuklaman. Lahat ng itinuro ngang kanyang lola sa kanya natanggihan. Bakit? Mahina niyang tanong. Bakit napakaraming galit? Kung totoo ang sinasabi niyo, pamilya tayo. Sa unang pagkakataon, may nagbago sa ekspresyon ni Don Mateo. Isang anino ang dumaan sa kanyang mukha. Isang bagay na maring sakit o sama ng loob. Pamilya. Ginugolang aking ama ang kanyang huling taon na nababahala sa iyo, hindi sa kanyang lehitimong anak, hindi sa imperyo na kanyang binuo, kundi sa anak na kanyang iniwan. Bago siya mamatay, ipinagtapat niya sa akin na ang pinakamalaking pagkakamalingang kanyang buhay ay hindi kaniya kinilala na ikaw ang kanyang tunay na tagapagmana, hindi ako. Ang kapaitan sa kanyang boses ay malinaw. Kaya huwag mo akong kausapin tungkol sa pamilya, Binibining Ramos. Inagaw mo sa akin ang pagmamahal ng aking ama nang hindi mo man lang nalalaman, at ngayon gusto mong agawin ang lahat ng iba pa. Wala po akong gusto sa inyo. Matata na sabi ni Elena, gusto ko lang po ngang katarungan para sa aking lola, para sa aking ina, para sa lahat ng taong sinira ng inyong pamilya. Kaya pinili mo ang pangalawang opsyon. Sumenyas si Don Mateo at dalawang lalaki ang lumitaw mula sa mga aninom nga bodyguard sa kanilang hitsura, malalaki, nakakatakot, na may mga walang emosyong ekspresyon ng profesional na sanay sa hindi kaaya-ayang trabaho. Eskortan ang Binibining Ramos pauwi. Siguraduhin na naiintindihan niya ang kahinatnan ng kanyang desisyon. Naramdaman ni Elena na lumalaki ang takot sa kanyang dibdib. Ano ang gagawin nila sa kanya?
ano ang gagawin nila sa kanyang lola. Ngunit bago pa siya mahawakan ng bodyguard, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng kusina. Tigil, pulis. Walang gagalaw. Biglang sumindi ang mga ilaw, panandaliang binulag ang lahat. Kumurap si Elena, sinusubukan intindihin kung ano ang nangyayari. Ilang opisyal ang pumasok mula sa iba't ibang pinto, hawak ang baril, sumisigaw ng utos, at sa likod nila, na may ekspresyon ng pagtatagumpay na pinigilan, ay si Carla Fernandez. Ano ba ito? Khalit na sigaw ni Don Mateo. Ito, Ginong Alcantara, ang katapusan ng inyong paghahari. Lumapit si Carla na may mikropono sa kamay. Lahat ng sinabi ninyo ay na-record. Bawat banta, bawat pagtatapat, bawat detalye tungkol sa ginawa ng inyong pamilya kay Rosa Ramos. Iyan ay illegal. Hindi niyo pwedeng i-record ng walang pahintulot ko. Sa totoo lang pwede. Kapag may hinala ng kriminal na aktibidad, maaring pahintulutan ng mga autoridad ang pagsubaybay. At salamat sa ilang dokumento na natanggap namin kaninang umaga. Sapat na ang aming hinala. Lumingon si Don Mateo kay Elena na may tinging nakamamatay na galit. Alam mong mangyayari ito? Hindi. Umiling si Elena, kasing gulat niya. Wala akong alam. Tama ang sinasabi niya. Sumabat si Carla. Hindi alam ni Elena ang operasyon, ngunit may iba pa ang nakakaalam. Isang taong nahintay ngang maraming taon para makita ang katarungan. Sa likod ng mga opisyal ay lumitaw ang isang figura na nagpatigil sa puso ni Elena, si Lola Meding. Dahan-dahang lumakat ang kanyang lola. Nakasandal sa kanyang tungkot, ngunit nakataas ang ulo at ang mata ay kumikinang sa isang lakas na hindi pa nakita ni Elena. Lola, paano nang umalis ka ngayong gabi? Alam kong may mali, malinaw, at matatag na nagsalita si Lola Meding. Tinawagan ko si Binibining Fernandez. Kinontak niya ang mga autoridad at sama-sama naming inihanda ito. Lumapit siya kay Don Mateo. Tiningnan siya ng direkta sa mata ng walang anumang takot. Sa loob kam 25 taon nanahimik ako. Sa loob ng 25 taon, binuhat ko ang sakit ng pagkawala ng aking anak dahil sa kasalanan ng iyong ama. Ngunit ngayong gabi, narinig ko ang lahat ng iyong sinabi at ngayon ay maririnig din ng mundo. Si Don Mateo Alcantara, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay walang masabi. Nagsimulang posasan siya ng mga opisyal habang siya ay sumisigaw tungkol sa mga abogado at demanda. Sinubukan ni Rodel na tumakas, ngunit nahuli bago pa makarating sa pinto. Tumakbo si Elena patungo sa kanyang lola. Niyakap siya ng mahigpit. Lola, totoo po ba ang lahat ng sinabi niya tungkol sa aking ina? Tungkol kay Don Alfredo, niyakap siya ni Lola Meding. Ang maluha ay dumaloy sa kanyang makumulubot na pisngi. Totoo, ineng, lahat ay totoo. At dumaiting na ang oras upang malaman mo ang buong kasaysayan. Sa labas, ang masirena ng mas maraming patrol car ay nagpapaliwanag sa gabi. Sa loob, dalawang babae ang nayakapan habang ang madekadangang lihim ay sa wakas ay lumabas sa liwanag. Hindi pa tapos ang labanan. Nagsisimula pa lamang, ngunit sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Elena na hindi siya nag-isa. At iyon ang nagbigay ng malaking pagkakaiba. Ang punong himpilan ng pulisya ay isang lumang gusali na amoy malamig na kape at lumang papel. Nakaupo si Elena sa isang waiting area kasama ang kanyang lola. Pareho silang balot sa makumot na inalok ng isang mabait na opisyal. Sa labas, nagsisimulang kulayan ng bukang liwewe ang kalangitan ng kulay rosas at kahel, ngunit wala sa kanilang dalawa ang nakatulog. Ginugol ni Carla Fernandez ang manakaraang oras sa pagbibigay ng pahaya. Paghahatid ng ebidensya, pakikipag-ugnayan sa mga piskal na madaliang dumating nang malaman ang lawak ng kaso. Sina Don Mateo at Rodel Alcantara ay nasa magkahiwalay na selda. Ang kanilang nga abogado ay abala na sa pagtatrabaho para makakuha ng piyansa, ngunit sa ngayon ay nasa likod sila ng rehas at sapat na iyon. Lola, sa wakas ay sinira ni Elena ang katahimikan na bumalot sa kanila sa loob ng ilang oras. Kailangan ko pong malaman ang lahat tungkol sa aking ina, tungkol kay Don Alfredo, tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Ipinihit ni Lola Meding ang kanyang matang isang sandali na parang nagtitipon ng lakas mula sa isang malalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Nang buksan niya ang maito, mayroong halong ang sakit at ginhawa sa maito na hindi pa nakikita ni Elena. Ang giyong ina ang liwanag, NG, aking buhay, Elena. Si Rosa Ramos ay may parehong iti mo, parehong determinasyon mo, parehong apoy sa loob mo. Nang tiningnan ko siya, nakita ko ang lahat ng magagandang bagay na mayaalot ng mundo. Nanginginig ang kanyang boses,
ngunit nagpatuloy siya. Nagtrabaho na ako para sa mga Alcantara sa loob ng 3 taon ng Mag-19 si Rosa. Kailangan niya ng trabaho at inakala kong mapoprotektahan ko siya kung magtatrabaho siya sa akin. Gaano ako nakamali. Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang lola. Nararamdaman ang marupo na buto sa ilalim ng kumulubot na balat. Napansin siya ni Don Alfredo mula pa sa unang araw. Imposible na hindi siya mapansin. May kakayahan si Rosa na pasayahin ang anumang silid na pinapasukan niya. Sa una, inakala kong ang kanyang pag-aalaga ay kabaitan lamang ng isang employer sa isang bagong empleyado, ngunit dinagtagal ay napagtanto kong may iba pa. Minahal niya ito. Bumuntong hininga ng malalim si Lola Meding. Inakala ni Rosa na mahal niya ito at marahil sa kanyang baluktot na paraan, minahal din siya ni Don Alfredo. Ngunit ang pagmamahal mag-aalalaking tulad niya ay laging may mga kondisyon, may mga limitasyon, may mga lihim. Huminto siya, nakatingin sa bintana kung saan nagsisimulang sumala ang ginintuang liwanag ng sumisikat na araw. Nang matuklasan ni Rosa na siya ay buntis, lubos na nagbago si Don Alfredo. Ang kaakit-akit at mapagbigay na lalaki ay naging malamig, kalkulado. Inalok niya ng pera si Rosa para sa parahuwag niyang ipagpatuloy ang pagbubuntis. Tumanggi si Rosa, inalok niya ng mas maraming pera para mawala, para lumayo at huwag ng makipag-ugnayan sa pamilya Alcantara. Tumanggi rin si Rosa dun. Ano po ang gusto niya? Gusto niya na kilalanin ni Don Alfredo ang kanyang anak, nabigyan ka ng kanyang apelido, ng kanyang protection na iyong lehitimong lugar sa mundo. Inosente siya, ang aking Rosa. Akala niya na ang pagmamahal ay maaring talunin ang pagmamataas at ambisyon ng isang lalaking tulad niya. Nagsimulang dumaloy ang nga luha sa mga pisngi ni Lola Meding. Ang asawa ni Don Alfredo, si Doña Gracia, ay natuklasan ang totoo sandali pagkatapos ng iyong kapanganakan. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, ngunit nalaman niya at si Doña Gracia ay isang babaeng may matibay na karakter. Biniyan niya ng ultimatum si Don Alfredo. Alinman ay mawala si Rosa sa kanilang buhay magpakailanman o sisirain niya ito sa publiko, sisirain ang kanyang reputasyon, ang kanyang negosyo, ang lahat ng kanyang binuo. At ano ang ginawa niya? Pinili niya ang kanyang imperyo kaysa sa kanyang anak, kaysa sa iyo. Sinabi niya kay Rosa na kailangan niyang umalis, na hinding-hindi na niya ito maring kontakin, na hinding-hindi niya maring ibunyag kung sino ang amang kanyang sanggol. Inalok niya ngang malaking halaga ngang pera, sapat upang magsimula ngang bagong buhay sa ibang bansa. Nakaramdam si Elena ngang buhol sa kanyang lalamunan. Pero sabi niyo po tinanggihan niya ang pera, tinanggihan niya, may dangal si Rosa, Elena. Sobra ang dangal para sa kanyang sariling kapakanan. Sinabi niya na wala siyang gusto mula sa isang lalaking kayang abandonahin ang sarili niyang dugo, na mas gugustuhin niyang palakihin ang kanyang anak sa kahirapan kaysa tanggapin ang mumo mula sa isang taong walang dangal. Huminto si Lola Meding. Ang kanyang pahinga ay naging mas mahirap. Isang linggo pagkatapos ngang pag-usap na iyon, nawala si Rosa. Huminto ang puso ni Elena. Nawala? Ano po ang ibig niyong sabihin na nawala? Eksakto iyon. Isang gabi, pagkatapos mong matulog sa iyong kuna, umalis siya na apartment, sinabing bibili siya ng gatas, hindi na siya bumalik. Hinahanap niyo po siya, hinahanap ko siya sa loob ng maraming taon, Elena. Nagpunta ako sa pulisya, umupang nga pribadong investigador sa kaunting pera na mayroon ako, naglagay ako nga karatula sa buong lungsod. Walang nakakita nga numan, para siyang nilamon ng lupa. Pakiramdam ni Elena ay hindi makarating ang hangin sa kanyang baga. Sa tingin niyo po ba may kinalaman si Don Alfredo? Tumagal ng ilang sandali si Lola Meding bago sumagot. Sa mahabang panahon, ayaw kong maniwala. Ayaw kong isipin na ang lalaking minahal ng aking anak ay may kakayahan na gawin ang ganun. Ngunit sa paglipas ng mga taon, habang nakikita ko kung paano sinisira ng mga Alcantara ang sinumang humaharang sa kanilang landas, nagsimula akong magduda. Mga pagdududa na naging hinala. Mga hinala na naging katiyakan. Bakit po hindi niyo kailanman ikinuwento sa akin dahil gusto kitang protektahan? Hinawakan ni Lola Meding ang mukha ni Elena sa kanyang makamay. Kung nalaman mo ang totoo, hahanapin mo ang mga Alcantara. Hihingi kang sagot at sisirain ka nila tulad na pagkasira nila sa iba pa. Mas gusto kong maniwala ka na namatay ang iyong ina sa isang aksidente. Kahit paano, magkakaroon kang kapayapaan. Kapayapaan. Biglang tumayo si Elena.
Ang pagkabigo at sakit ay naghahalo sa kanyang boses. Akala niyo po ba namuhay ako ng payapa sa pag-aakalang patay na ang aking ina? Akala niyo po ba hindi masakit ang bawat pista opisyal ng wala siya? Bawat kaarawan, bawat mahalagang sandali sa aking buhay na dapat ay naroon siya. Alam ko, ineng, alam ko at ikinalulungkot ko. Ikinalulungkot kong nagsinungaling ako sa iyo. Ikinalulungkot kong hindi ako naging mas matatag, mas matapang. Ikinalulungkot ko ang lahat. Tiningnan ni Elena ang kanyang lola, ang babaeng ito na isinakripisyo, ang lahat para palakihin siya, na nagtrabaho hanggang sa makasakit para bigyan siya ang kinabukasan na binuhat ang maimposibleng lihim sa loob ng mga dekada. At sa kabila ng sakit, sa kabila na pagtataksil na kanyang naramdaman, hindi niya ito kayang kamuhian. Lumuhod siya sa harap nito. Muling hinawakan ang makamay nito. Pinapatawad ko po kayo, Lola. Ngunit kailangan ko pong malaman ang isa pang bagay. Sa tingin niyo po ba buhay pa ang aking ina? Tiningnan siya ni Lola Mading na may mamata na puno nga pag-asa na itinago niya sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam, Elena, ngunit hindi kailanman nakahanap ng bangkay. Walang ebidensya na siya ay patay. At may isang bagay na hindi ko kailanman ikinuwento sa iyo dahil ayaw kitang bigay ng maling pag-asa. Ano po? 5 taon na ang nakakaraan. Nakatanggap ako ng sulat, walang nagpadala, walang pirma, ang sabi lang, ayos lang siya, huwag niyo nang hanapin. Nakasulat ito sa Pranses. Nakaramdam si Elena ang kilabot sa kanyang likod. Pranses? Bakit sa Pranses? Si Rosa ay perpektong nagsasalita ng Pranses. Itinuro ko sa kanya noong bata pa siya, tulad ng pagtuturo ko sa iyo. Ito ang aming lihim na wika, ang ginagamit namin kapag ayaw naming may ibang makintindi. Itinago niyo po ang sulat, nasa leather folder, kasama ang lahat ng iba pang dokumento. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Charla Fernandez, mukhang pagod ngunit nasisiyahan. Mga binibini, may balita tayo. Nagpasya ang piskal na maghain ng formal na kaso laban kay Don Mateo at Rodel Alcantara. Extortion, banta, at iniimbestigahan namin ang posibleng koneksyon sa pagkawala ni Rosa Ramos. Kaagad na tumayo si Elena. Maari po ba nilang imbestigahan iyan? Pagkatapos ng maraming taon, walang prescription para sa ilang krimen, binibining Ramos. At sa mga recorded na pagtatapat kagabi, sapat na ang aming hinala para muling buksan ang kaso ng iyong ina. Nagbuga ng mahinang buntong hininga si Lola Mading. Talaga, pagkatapos ng lahat ng panahong ito, talaga po, ginang, lumapit si Carla at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng matanda. Ngunit kailangan namin ang inyong buong kooperasyon, lahat ng dokumento, lahat ng sulat, lahat ng naitago niyo, ibibigay ko. Tumango si Lola Mading. Lahat, bawat papel, bawat litrato, bawat alaala. Kung makakatulong iyan na makita ang aking Rosa, ibibigay ko ng walang pag-alinlangan. Tiningnan ni Charla si Elena na may seryosong ekspresyon. May isa pa kayong kailangan malaman. Sa panahon ng interogasyon, nagsimulang magsalita si Rodel. Mukhang gusto niyang makipagnegosasyon para sa mas mababang sentensya kapalit ng impormasyon. Anong uri ng impormasyon? Sabi niya alam niya kung ano talaga ang nangyari kay Rosa Ramos. Sabi niya na sinabi sa kanya ng kanyang lolo na si Don Alfredo ang totubago ito, namatay at alam din ni Don Mateo, ngunit hindi kailanman umamin. Huminto ang mundo. Naramdaman ni Elena na humina ang kanyang matuhod. Alam ni Rodel kung nasaan ang aking ina. Hindi pa kami sigurado. Maaring nagsisinungaling siya para makakuha ng mas magandang deal. Ngunit ang mapiskal ay masusing mag-introga sa kanya. Kung may katotohanan sa sinasabi niya, mahahanap natin iyon. Ang sumunod na mga oras ay isang buhawi nga pahayag pirmahan legal na pamamaraan na halos hindi maintindihan ni Elena. Kinailangan si Lola Mading na dalhin sa ospital para sa check-up dahil sa stress ng gabi, ngunit kinumpirma ng doktor na siya ay stable. Habang naghihintay ng balita sa pasilyo ng ospital, nakatanggap si Elena ng isang hindi inaasahang tawag. Binibining Ramos, ako po si Chef Berting Salazar. Kakaalam ko lang po sa nangyari kagabi. Ayos lang po ba kayo, Chef Berting? Nakaramdam si Elena ng ginhawa nang marinig ang isang pamilyar na boses. Opo, ayos lang po ako. Mahabang gabi po. Sinabi po sa akin na ginamit nila ang pangalan ko para patibong kayo. Ikinalulungkot ko po ng labis. Hindi po niyo kasalanan. Wala po kayong paraan para malaman. May katahimikan sa linya. Binibining Ramos, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Isang bagay na dapat ko nang sinabi sa inyo matagal na, ngunit natakot ako.
Ano po ang sinasabi niyo? Nakilala ko po ang inyong ina, si Rosa. Nagtrabaho po kami ng sandali maraming taon na ang nakakaraan sa ibang restaurant bago siya nagsimulang magtrabaho para sa mga Alcantara. Halos mabitawan ni Elena ang telepono. Nakilala niyo po ang aking ina. Opo, siya ay isang pambihirang babae, mabait, matalino, punong-puno ng buhay. Nang malaman ko kung sino kayo, nang makita ko kayo sa unang pagkakataon sa ang ginintuang bituin, halos hindi ako makapaniwala. Katulad niyo po siya, Binibining Ramos. Katulad, bakit po hindi niyo kailanman sinabi sa akin? Dahil pinapangako ako ni Rosa na kung sakaling makikilala ko ang kanyang anak, hindi ko sasabihin ang anuman hanggat hindi pa ang tamang panahon. Sinabi niya sa akin na balang araw, kapag handa na kayo, lalabas ang totu at kapag nangyari iyon, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang mahalagang bagay. Napakalakas ng tibok ng puso ni Elena na naririnig niya ito sa kanyang matainga. Ano po? Hindi sa telepono. Kailangan ko po kayong makita ng personal. Maari po ba kayong pumunta sa restaurant bukas ng umaga bago magbukas? May iniwan po ang inyong ina para sa inyo. Isang bagay na itinago kong mahigit 20 taon. May iniwan po ang aking ina para sa akin? Opo, at sa tingin ko, iyan ang susi para makita niyo siya. Natapos ang tawag. Iniwan si Elena na may mas maraming tanong kaysa sa sagot. Ano ang iniwan ng kanyang ina? Paano naitago ni Chef Berting ang ganong lihim ng ganon katagal? At bakit nagtiwala si Rosa sa kanya ng gabing iyon? Habang natutulog si Lola Mayding sa kama ng hospital na nakakonekta sa mga monitor na mahina ang tunog, nanatiling kaising si Elena, nakatingin sa bintana. Ang lungsod ay nagniningning sa libu-libong ilaw. Bawat isa ay kumakatawan sa isang buhay, isang kwento, isang lihim. Sa isang lugar sa mundong iyon, marahil ay buhay pa ang kanyang ina. Marahil ay ginugol niya ang lahat ng taon na ito na nagtatago, nahihintay sa tamang panahon para bumalik. O marahil ang sulat ay isang malupit na biro, isang maling pag-asa na dinisenyo upang pahirapan. Hindi mahalaga, hahanapin ni Elena ang toto. Ano man ang halaga, nag-vibrate ang kanyang telepono na may mensahe mula kay Carla. Rodel nagsalita. Sabi niya hindi namatay si Rosa. Sabi niya na pinadala siya ni Don Alfredo sa Europa na may bagong pagkakakilanlan. Sabi niya na may ebidensya sa isang safe deposit box na tanging si Don Mateo lang ang makapagbubukas. Bukas ay susubukan naming makakuha ng court order. Hindi pa tapos ito, Elena, nagsisimula pa lang. Binasa ni Elena ang mensahe ng 3 beses. Hinayaan ang magasalita na pumasok sa kanyang isip. Buhay ang kanyang ina o kahit papaano ay buhay pa nang ipadala siya ni Don Alfredo Palayo. Europa, isang bagong pagkakakilanlan, isang safe deposit box na may ebidensya. At may hawak si Chef Berting na iniwan ng kanyang ina para sa kanya. Isang bagay na itinago niya ng mahigit 2 dekada na hihintay sa sandaling ito. Nagsisimulang makakasya ang mapirasong ang puzzle, ngunit ang buong larawan ay malabo pa rin, hindi kumpleto, puno nga anino at misteryo. Tiningnan ni Elena ang kanyang lola na natutulog. Ang babaeng ito na isinakripisyo ang lahat para sa kanya, na binuhat ang maimposibleng lihim para protektahan siya. Hahanapin ko siya, Lola, bulong niya sa dilim. Hahanapin ko si Mama, ipinapangako ko. Sa labas, patuloy ang gabi, walang pakialam sa mga drama ng tao na nagaganap sa ilalim ng kanyang takip ng bituin. Nugunit sa loob, ni Elena ay may permanenteng nagbago. Hindi na lang siya isang waitress na lumalaban para mabuhay. Siya ay isang anak na nakahanap sa kanyang ina, isang apo na nakbibigay galang sa sakripisyo ng kanyang lola, isang babae na nakahabol ng kanyang katotohanan at walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Hindi man lang ang multong na karaan na kailangan pang matuklasan dahil sa safe deposit box ng Alcantara ay nahihintay ang malihim na walang sinuman ang nakapag-isip. Mga lihim na hindi lamang magbabago sa buhay ni Elena, magbabago ito sa lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa mga Alcantara, at tungkol sa gabing nawala si Rosa Ramos magpakailanman. Bahagya pa lang sumisikat ang araw nang dumating si Elena sa ang ginintuang bituin. Iba ang itsurang restaurant sa liwanag ang bukang liwewe, nawala ang kinang nito, inilalantad ang mabitak sa dingding at ang pagkasirang nga taon, na parang alam mismong gusali na hindi na nito kailangan magpanggap ng pagiging perpekto. Naghihintay si Chef Berting sa kanya sa likod na pinto, ang mismong lugar kung saan ilang araw na ang nakakaraan ay nagsimula ang kanyang bangungot. Ngunit sa pagkakataong ito,
May ibang ekspresyon si Chef Berting. Hindi ito pag-alala o takot. Ito ay isang bagay na hindi ganap na matukoy ni Elena. Nostalgia, pag-asa, pagkakasala. Salamat sa pag-dating, Binibining Ramos. Mas malambing ang kanyang boses kaysa sa karaniwan. Alam kong pagkatapos ng lahat ng nangyari dito, ang lugar na ito ay marahil ay nagbibigay sa iyo ng masasamang alaala. Hindi po ako natatakot sa mga alaala, Chef. Ang kinakatakutan ko po ay ang hindi malaman ang totoo. Dahan-dahang tumango si Chef Berting at kinabayan siya papasok. Tumaan sila sa walang taong kusina hanggang sa makarating sila sa isang maliit na silit sa likod na hindi kailanman napansin ni Elena. Halos isang aparador lang ito na puno ng maalikabok na kahon at lumang kagamitan. Nagtrabaho ako dito sa loob na 32 taon. Nagsalita si Chef Berting habang naglilipat ng mga kahon. Matagal na bago bilhin ng mga Alcantara ang lugar na ito. Matagal na bago kapaipanganak. Huminto siya sa harap ng isang kalawangin na metal na kahon, nakatago sa likod ng magsako ng harina. Nang makilala ko ang iyong ina, isa lamang akong assistant cook. Minsan ay sumasama si Rosa kay Lola Meding habang nagsasalin siya para sa isang negosyante na laging kumakain dito. Pambihira ang iyong ina. Mayroon siyang liwanag na taglay enge ilang tao. Ang kakayahang magparamdam na espesyal ang lahat sa paligid niya. Naging malapit po kayo, naging magkaibigan kami. Magandang magkaibigan. Walang ibang kasama si Rosa kundi si Lola Meding. At ako, well, naisa rin ako sa mundo. Naintindihan namin ang isa-isa. Binuksan ni Chef Berting ang metal na kahon gamit ang isang maliit na susi na nakasabit sa kanyang lig. Sa loob ay may balot na tela na naninilaw sa paglipas ng panahon. Ang gabi bago nawala si Rosa, pumunta siya sa akin. Natatakot siya, ngunit desidido rin. Sinabi niya sa akin na kailangan niyang umalis, na hindi niya may paliwanag kung bakit, ngunit kailangan niyang humingi ng pabor sa akin. Nanginginih ang mga kamay ni Chef Berting habang inilalabas ang balot. Ibinigay niya ito sa akin. Pinanumpa ako na itago, ito hanggat handa na ang kanyang anak na tanggapin ito. Sinabi niya, kapag malakas na si Elena, kapag hindi na siya kayang balewalain ng mundo, doon niya malalaman na iyon na ang tamang panahon. Sa loob ng balot ay may 3 bagay, isang sulat na selyado ng pulang wax, isang maliit na litrato, at isang pasaporte. Kinuha muna ni Elena ang litrato. Dito ay, lumitaw si Rosa, malinaw na buntis, nakangiti sa kamera na nakahawak ang isang kamay sa kanyang tiyan. Sa likod ng litrato, na may eleganteng sulat kamay, ay nakasulat, para sa aking Elena, ang araw na nalaman kong ikaw ang magiging pinakamalaking regalo ko. Nagsimulang bumuhos ang maluha bago pa man mapigilan ni Elena ang pasaport. Itinuro ni Chef Berting ang dokumento. Tingnan mo. Binuksan ni Elena ito nang nanginginig ang makamay. Isa itong pasaporte NG Pranses. At ang pangalan na lumitaw ay hindi Rosa Ramos, kundi Maria Ligaya. Mayroong pekeng pakakakilanlan ang iyong ina, paliwanag ni Chef Berting. Nakuha niya iyon ilang buwan bago siya nawala. Sa tingin ko, plano niyang tumakas, magsimula ng bagong buhay malayo sa mga Alcantara. Pero kung handa na ang lahat, bakit hindi niya ako isinama? Iyan, Binibining Ramos. Sa tingin ko ay ipapaliwanag ng sulat. Tingnan ni Elena ang selyadong sobre. Nanginini ang kanyang makamay na halos hindi niya ito mahawakan. Ang kanyang buong buhay, lahat ng hindi nasagot na tanong, lahat ng walang laman sa kanyang puso. Marahil ay naroon ang mga sagot sa dilaw na papel na iyon na naghihintay na bas. Sa loob ay may ilang pahina na nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ina. Ang parehong sulat kamay na nakita niya sa sulat na itinago ni Lola Meding, ang sulat kamay ni Rosa. Nagsimulang basahin ng malakas si Elena. Kailangan niyang marinig ang masalita ng kanyang ina na pumupuno sa katahimikan. Aking mahal na Elena, kung binabasa mo ito, nangangahulugan iyon na dumating na ang sandali. Nangangahulugan iyon na malakas ka, na matapang ka, na ikaw ang lahat ng alam kong magiging ikaw. Napakaraming bagay na gusto ko sanang sinashuda iyo ng personal. Napakaraming yakap na gusto ko sanang ibinigay sa iyo. Napakaraming gabi na gusto ko sanang nandun para aliwin ka kapag umiyak ka. Ngunit pinilit akong buhay na pumili at pinili ko ang iyong kaligtasan kaysa sa aking kaligayahan. Si Don Alfredo Alcantara ang iyong ama. Hindi ko alam kung alam mo na iyan kapag nabasa mo ito. Ngunit kailangan mong maintindihan ito mula sa aking pananaw. Mahal ko siya, Elena, mahal ko siya ng buong puso ko na inosente. At siya, sa kanyang baluktot na paraan,
ay minahal din ako. Ngunit ang pagmamahal ng mga lalaking tulad niya ay laging may mga limitasyon at ang mga limitasyon na iyon ay kapangyarihan at pera. Nang mabuntis ako, inalok ako ni Don Alfredo ng pera para mawala. Tumanggi ako. Gusto kong kilalanin kaniya, nabigyan kang iyong lugar. Bobo ako sa pag-isip na mas malakas ang kanyang pagmamahal kaysa sa kanyang ambisyon. Pagkatapos ay natuklasan ni Graciela, ang kanyang asawa, ang lahat at siya ay hindi tulad ni Don Alfredo. Siya ay delikado, direkta niya akong binantaan. Sinabi niya sa akin na kung hindi ako mawawala, sisiguraduhin niya na may masamang mangyayari sa iyo, sa aking sanggol, sa aking Elena. Hindi ako maaring magpanganib, hindi kita maaring ilagay sa panganib, kaya gumawa akong kasunduan. Alis ako, mawawala magpakailanman. Bilang kapalit, nangako si Graciela na hindi ka kailanman sasaktan, nahahayaan ka nilang mamuhay ng payapa kasama ang iyong lola. Tinanggap ni Don Alfredo ang kasunduan, ngunit may isang kondisyon. Hindi kita maaring isama. Sabi niya, ikaw ay kanyang dugo, na hindi niya papayagan na lumaki ang kanyang anak sa kahirapan sa ibang bansa. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa aking buhay, Elena. Ang iwanan ka ay parang pag-alis ng puso mula sa aking dibdib, ngunit ginawa ko iyon dahil mas mahal kita kaysa sa sarili kong buhay. Iniwan kita kay Lola Meding dahil alam kong palalakihin ka niya ng may pagmamahal, may mga prinsipyo, may lakas na hindi ko direktang may bigay sa iyo. Umalis ako patungong Pranses, kumuha nga bagong pagkakakilanlan, bumuo nga bagong buhay, ngunit hindi kailanman, ni isang araw, ay tumigil ako sa pag-isip sa iyo. Hindi ako kailanman tumigil sa pagmamahal sa iyo. Hindi ako kailanman tumigil sa pangangarap ng sandali na muli kitang makikita. Ilang taon na ang nakakaraan, nang malaman kong namatay na si Don Alfredo, naisip kong bumalik. Ngunit kontrolado na ni Don Mateo ang lahat at siya ay mas masama kaysa sa kanyang ama, mas malupit, mas walang awa. Natakot ako sa kung ano ang maaring gawin niya sa iyo kung ako ay lilitaw. Kaya naghintay ako. Naghintay ako hanggat naging sapat ka na upang harapin sila. Nahintay ako hanggat nakita ng mundo kung sino ka talaga. At kung binabasa mo ito, nangangahulugan iyon na dumating na ang sandali. Elena, aking pag-ibig, aking buhay, aking dahilan para umiral. Buhay ako sa loob ng lahat ng gatawan na ito, naghihintay sa iyo. At kung gusto mo akong makita, kung gusto mo akong makilala, kung mapapatawad mo ako sa pag-iwan sa iyo, may isang lugar sa Paris, isang malit na cafe sa Montmartre na tinatawag na Le Refuge de l'Âme. Pumupunta ako doon bawat linggo ngang umaga sa loob ng 20 taon. Palagi akong nag-order ng parehong bagay, kape na may gatas at isang croissant. Palagi akong nakaupo sa parehong mesa malapit sa bintana at palagi akong nakatingin sa pinto, naghihintay sa araw na papasok ang aking anak doon. Mahal kita, Elena. Minahal kita mula nang malaman kong umiral ka. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Ang iyong ina, Rosa. Tinapos ni Elena ang pagbabasa at ang katahimikan na sumunod ay ganap. Dumaloy ang magaluha sa kanyang mukha ng walang kontrol, bumagsak sa papel. Nakahalo sa mga salita na nahintay nga higit sa 2 dekada upang basahin. Umiyak din si Chef Berting ng walang kahihiyan nang hindi sinubukang itago. Buhay siya, bulong ni Elena. Buhay ang aking ina. Palagi siyang buhay, Binibining Ramos, naghihintay sa iyo, nagmamahal mula sa malayo. Niyakap ni Elena ang sulat sa kanyang dibdib. Nararamdaman na parang niyayakap siyang nga braso nga kanyang ina sa pamamagitan ng panahon at distansya. Sa sandaling iyon, tumunok ang kanyang telepono. Si Carla iyon, Elena, mayroon tayong court order. Binuksan nila ang safe deposit box ng mga Alcantara at nakahanap kami ng isang bagay na kailangan mong makita ng madalian, isang bagay tungkol sa iyong ina, isang bagay na itinago ni Don Mateo sa loob ng maraming taon. Tiningnan ni Elena si Chef Berting, pagkatapos ay ang sulat, pagkatapos ay ang pasaporte na may pangalang Maria Ligaya. Pupunta ako doon dahil sinagot ng sulat ng kanyang ina ang maraming tanong. Ngunit ang nahihintay sa safe deposit box na iyon ay magbubunyak na ang kasaysayan ni Rosa Ramos ay mas komplikado kaysa sa inakala ng sinuman at ang paglalakbay ni Elena ay nagsisimula pa lamang. Ang safe deposit box ng mga Alcantara ay naglalaman ng mga dekada ng lihim nga dokumento ng suhol, mga ilegal na kontrata, mga ebidensya ng malabo na negosyo na magpapayanig sa anumang imperyo ng negosyo. Ngunit wala sa iyon ang mahalaga para kay Elena sa sandaling iyon. Ang mahalaga ay isang Manila envelope na may nakasulat,
na kanyang pangalan sa sulat kamay na makikilala na niya ngayon sa anumang lugar. Ang sulat kamay ng kanyang ina, maingat na iniabot ni Charla ito sa kanya. Itinago ito ni Don Mateo dito maraming taon na ang nakakaraan. Tila, ipinadala ni Rosa ang sulat na ito kay Don Alfredo bago ito namatay. Hinihingi na ibigay niya ito sa kanyang anak. Hindi niya kailanman ginawa. At nagpasya si Don Mateo na ibaon ito kasama ang lahat ng iba panglihim ng kanilang pamilya. Binuksan ni Elena ang sobre. Sa loob ay may isang pahina at isang kamakailang litrato. Sa larawan ay lumitaw ang isang babae na may kulay abong buhok, nagniningning na mga mata, at isang ngiti na eksaktong katulad ng sa kanya. Si Rosa, ang kanyang ina, buhay, totu, naghihintay sa kanya. Maikli ang sulat, "Aking Elena, kung balang araw ay mabasa mo ito, gusto kong malaman mo na hindi ako kailanman tumigil sa paglaban para sa iyo. Bawat taon sa iyong kaarawan ay nagpapadala ako nga sulat sa iyong ama, hinihingi na ibigay niya ito sa iyo. Hindi niya kailanman ginawa, ngunit patuloy akong naghihintay. Palagi akong maghihintay. Lerefugdalam bawat linggo hanggang sa huminto ang tibok ng aking puso. Mahal kita, Mama." Tiningnan ni Elena si Carla, pagkatapos ay si Chef Berting na dumating kasama niya at sa wakas ay gumawang desisyon na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. "Kailangan ko pong pumunta sa Paris." Ang biyahe ay tumagal ng ilang oras na tila walang katapusan. Hindi makapaglakbay si Lola Meding dahil sa kanyang kalusugan, ngunit iginiit niya na pumunta si Elena. "Sige, Ineng," sabi niya sa ospital, mahigpit na hawak ang kanyang makamay. "Hanapin mo ang aking Rosa. Sabihin mo sa kanya na pinapatawad ko siya. Sabihin mo sa kanya na hindi ako kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya. At dalhin mo siya pabalik sa bahay." Si Charla ang umasikaso sa lahat. Ang matiket, ang hotel, ang makontak sa Pranses na makatulong kung may mangyaring masama. Ang reportage tungkol sa mga Alcantara ay maring maghintay. Mas mahalaga ito. Linggo nang dumating si Elena sa Montmartre. Ang makalyang bato ay kumikinang sa ilalim ng araw ng taksibol. Nagpipinta ang mga artista sa mga sulok. Nagpapatugtog ang mga musikrong mga melodiya na lumulutang sa hangin na parang mga pangako. At doon, sa isang makitit na kalye, ay ang kafe na binanggit ng kanyang ina, Le Refuge de l'Homme, ang kanlungan ng makaluluwa. Uminto si Elena sa harap ng pinto, napakalakas ng tibok ng kanyang puso na inakala niyang naririnig ito ng lahat sa paligid niya. Paano kung wala doon ang kanyang ina? Paano kung tumigil na siya sa pagpunta? Paano kung pagkatapos ng maraming taon ay ayaw na niyang matakpuan? Ngunit naalala niya ang masalita ni Lola Meding, ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang kumilos sa kabila nito. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Maliit ang cafe, comfortable, na may madingding na nababalutan ng malumang litrato at ang aroma ng bagong kape na pumupuno sa bawat sulok. Kakaunti ang mga tao sa magang oras na iyon, isang batang mag-asawa sa isang sulok, isang matandang lalaki na nagbabasa ang diaryo at sa tabi ang bintana, sa isang mesa para sa dalawa, isang babaeng may pila na buho ang nakatingin sa kalye na may ekspresyon ng isang taong naghintay ng buong buhay. Hindi makagalaw si Elena, hindi makahinga, walang magawa kundi tingnan ang babaeng iyon na kanyang ina, na isinakripisyo ang lahat para protektahan siya, na ginugol ang higit sa 2 dekada na naghihintay sa sandaling ito. Pagkatapos ay lumingon si Rosa. Nakatakpo ang kanilang nga mata at huminto ang mundo. Inilagay ni Rosa ang isang kamay sa kanyang dibdib at ang kanyang puso ay nakbabanta na lumabas. Nanginginig ang kanyang ngalabi, bumubuong isang salita na hindi niya kayang bigkasin. Nagsimulang dumaloy ang nga luha sa kanyang nga pisngi habang dahan-dahan siyang tumayo, hindi inialis ang tingin kay Elena. "Elena." Ang kanyang boses ay halos bulong. "Aking Elena." "Mama." Ang nag-isang salitang iyon ang sumira sa dingding na naglalaman ng madekada ng sakit, ng kawalan, ng hindi naipahayag na pagmamahal. Tumakbo si Rosa patungo sa kanyang anak at niyakap siya ng yakap na tila gusto niyang bawiin ang lahat ng nawawalang yakap, lahat ng halik sa pagtulog, lahat ng luha na hindi niya napunasan. "Aking sanggol," humihikbi si Rosa. "Aking magandang sanggol, dumating ka." Sa wakas, dumating ka. Umiyak din si Elena. Kumakapit sa kanyang ina na parang natatakot na muli itong mawala. "Nakita kita, Mama, nakita kita." Nanatili silang makayakap sa loob nga ilang minuto na tila oras, habang ang ibang mga customer nga kafe ay nagmamasid na naantik.
Hindi ganap na naunawaan ang nasasaksihan, ngunit nararamdaman ang bigat ng sandali. Nang sa wakas ay magiwalay sila, hinawakan ni Rosa ang mukha ni Elena sa kanyang kamay. Pinag-aralan ang bawat detalye na parang gusto niyang tandaan ang bawat linya, bawat ekspresyon. Napakaganda mo, bulong niya. Mas maganda kaysa sa naisip ko. At ang matang iyan mayroon kang aking mata. At ang iyong ngiti ay ayon kay Lola Meding. Paano po ang aking lola, mama? Naghihintay siya sa iyo. May sakit siya, ngunit lumalaban siya. Gusto ka niyang makita, mama. Gusto niyang umuwi ka. Ipinihit ni Rosa ang kanyang mata. May mga bagong luha na dumadaloy. Maaari niya ba akong patawarin? Pagkatapos ng pag-iwan ko sa kanya, matagal na po niya kayong pinatawad. Gusto niya lang po kayong yakapin muli. Umupo sila nang makasama sa mesa malapit sa bintana, ang parehong mesa kung saan naghintay si Rosa sa loob ng 20 taon. At nagsalita sila ng ilang oras, nagbabahagi ng mga kwento, pumupuno ng mga puwang, nagtatayo ng mga tulay sa ibabaw ng kalaliman ng panahon na nagiwalay sa kanila. Ikinuwento ni Rosa ang tungkol sa kanyang buhay sa Paris, kung paano siya nagtrabaho bilang tagasalin gamit ang mawika na itinuro sa kanya ni Lola Meding, kung paano siya bumuo ng isang maliit ngunit disenteng buhay, kung paano bawat linggo ay pumupunta siya sa cafe na ito, na umaasa na makita ang kanyang anak na papasok sa pintuan na iyon. Ikinuwento ni Elena ang tungkol sa kanyang buhay, tungkol kay Lola Meding na nagpalaki sa kanya ng may walang sawang pagmamahal, tungkol sa pag-aral ng 7 wika sa pakikinig sa kanyang lola, tungkol sa pagtatrabaho bilang waitress, pagiging pinahiya, at sa wakas ay paghahanap ng kanyang boses. Sumagot ka sa Pranses? Tumawa si Rosa sa gitna ng luha nang ikwento ni Elena ang kwento. Aba, siyempre ginawa mo. Anak kita era po ni Lola Meding, ang dalawang pinakamalakas na babaeng kilala ko. Nang nagsimulang lumubog ang araw sa Paris, na nagpinta sa kalangitan ng ginintuang at rosas na kulay, hinawakan ni Rosa ang mga kamay ni Elena. At ngayon ano na? Ngayon, umuwi ka sa akin. Kailangan ka ni Lola. Kailangan kita. Wala nang pagtataguan, mama. Tapos na ang Alcantara. Haharapin ni Don Mateo at Rodel ang katarungan para sa lahat ng kanilang ginawa at ikaw, nararapat mong mabawi ang iyong buhay. Tumingin si Rosa sa bintana patungo sa mga kalyeng lungsot na kanyang naging kanlungan sa loob ng napakatagal na panahon. Ginugol ko ang mahigit 20 taon sa pagtakas. Elena, pagtatago, pamumuhay ng kalahati lamang. Dahil ang kalahati ng aking puso ay nasa iyo, maaari ba talaga akong bumalik? Maaari ba talaga akong magsimula ulit? Hindi magsimula ulit, mama. Magpatuloy. Magpatuloy mula sa kung saan tayo pinahiwalay ng hindi makatarungan. Magpatuloy bilang isang pamilya. Ilang linggo pagkatapos, sa airport ng lungsod, nahihintay si Lola Meding sa wheelchair na napapalibutan nina Carla, Chef Berting, at ang medical na koponan na iginiit na samahan siya. Nang bumukas ang mapintong international arrivals at lumitaw, si Elena na hawak ang brasong isang babaeng may pilak na buhok. Ang sigaw na lumabas kay Lola Meding ay purong hayop. Ang tunong isang ina na nakahanap sa kanyang nawawalang anak. Tumakbo si Rosa patungo sa kanya, lumuhod sa harap ng wheelchair. Hinawakan ang makamay ng kanyang ina. Mama, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa pag-iwan sa inyo. Patawarin niyo po ako sa lahat. Niyakap siya ni Lola Meding sa kaunting lakas na natitira sa kanya, ngunit ng buong pagmamahal na itinago niya sa loob ng madekada. Walang dapat patawarin. Ineng. Narito ka, buhay ka. Iyan lang ang mahalaga. Napanood ni Elena ang eksena na dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. 3 henerasyon ng mga babaeng Ramos ang sa wakas ay nakaisa, 3 babae na nakaligtas sa imposibleng pagkawala, kakilakilabot na kawalang katarungan at malupit na paghihiwalay, ngunit hinding-hindi kailanman tumigil sa pagmamahalan. Inilathala ni Charla ang kanyang reportage ilang linggo pagkatapos. Ang kasaysayan ng mga Alcantara at ang kanilang pagbagsak ay naging balita sa buong bansa sa loob ng ilang buwan. Sina Don Mateo at Rodel ay nilitis at nahatulan sa maraming kaso, na wala hindi lamang ang kanilang kalayaan, kundi ang buong imperyo na kanilang binuo sa mga kasinungalingan at kalupitan. Nailigtas ang St. Jude's Medical Center, salamat sa isang koalisyon ng mga etikal na mamumuhunan na tinulungan ni Carla na tipunin. Maaring ipagpatuloy ni Lola Meding ang kanyang paggamot ng walang pag-aalala, napapalibutan na ngayon ng kanyang anak at apo. Nakatanggap si Elena ng mga alok sa trabaho mula sa mga internasyonal na ahensya ng pagsasalin, mga prestihiyosong unibersidad,
at mga humanitarian na organisasyon na gustong gamitin ang kanyang talento sa mga wika, ngunit pinili niya ang ibang bagay. Nagtatag siyang isang libreng paaralan ng wika para sa mga kabataang walang pinakukunan, nagtuturo sa parehong paraan na itinuro sa kanya ni Lola Meding, nang may pasensya, nang may pagmamahal, nang may katiyakan na ang kaalaman ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa kawalang katarungan. Pinangalanan niya itong paaralan ni Rosa Mercedes Ramos, isang Hapon ng taksibol. Nakaupo si Elena sa hardin ng kanyang bagong bahay. Pinagmamasdan ang kanyang ina at lola na nag-uusap sa ilalim ng anino ng isang puno. Tumatawa si Lola Meding sa isang bagay na sinabi ni Rosa, isang tuno na inakala ni Elena na hinding-hindi niya maririnig. Napansin ni Rosa ang kanyang tingin at ngumiti sa kanya, iniabot ang isang kamay. Halika rito, Ineng, umupo ka sa amin. Sumama si Elena sa kanila, umupo sa damuhan sa pagitan ng dalawang babae na pinakamamahal niya sa mundo. Alam niyo po ba kung ano ang natutunan ko sa lahat nga ito? Mahina niyang sabi. Ano, mahal ko? Tanong ni Lola Meding, na ang pinakamahalagang wika ay hindi Pranses o Hapon o alinman sa 7 alam ko. Ang pinakamahalagang wika ay paibig at iyon ay natutunan ko sa inyo. Nagpalitan ng tingin sina Rosa at Lola Meding, ang kanilang nga mata ay kumikinang sa luha ng kaligayahan. At perpekto mong sinasalita iyon, Ineng. Hinalikan ni Rosa ang kanyang noo. Perpekto mong sinasalita iyon, lumubog ang araw sa lungsod. Pinipinta ang kalangitan ngang parehong ginintuang at rosas na kulay na nakita ni Elena sa Paris nang makita niya ang kanyang ina. Ngunit ngayon ay may ibang kahulugan ang makulay na iyon. Hindi na ito ang katapusan ng isang araw. Ito ang simula ng isang bagong buhay. Isang buhay kung saan 3 babae na sinubukan ng mundo na pahiwalayin ay sa wakas ay makasama. Isang buhay kung saan nanalo ang katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Isang buhay kung saan tinalo ng pagmamahal ang kapangyarihan. At ang buhay na iyon, alam ni Elena nang may ganap na katiyakan, ay ang pinakamagandang katapusan na kailanman ay naisip niya dahil hindi talaga ito isang katapusan, ito ang simulang lahat ng dapat ay nangyari.